Dalawang buong linggo na ang nakakalipas, simula noong gabing iyon. Nagbago ang lahat para sa ikabubuti. Hindi namin kailangang kumilos sa harap ng sinuman dahil natural lang ang lahat ng ginagawa. Hindi na ako nateten sa tuwing hinahawakan niya ako o hinahalikan. Namumula nga ako kapag ginagawa niya iyon sa harap ng mga tao, pero normal lang naman siguro iyon. Ngunit sa linggong ito, si Hunter ay nagtrabaho ng gusto. Halos wala siyang oras sa akin, at aminado ako na nami-miss ko siya ng sobra. Umuwi siya ng gabing-gabi at umaalis ng madaling araw. Hinahalikan niya ang noo ko bago umalis at pag-uwi niya sa gabi. Karamihan sa mga oras ay natutulog ako. Bumukas ang pinto at napatigil ako sa pag-iisip. Napangiti ako nang makita kong pumasok si Hunter, pero napakunot ang noo ko nang mapansin kong super pagod na siya. May dark circles siya sa ilalim ng mata niya at mukhang inaantok. "Hey," mahinang sabi ko pagkalapit ko sa kanya. Ngumiti siya ng mahina. "Hey love," hinalikan niya ang noo ko at pinulupot ang mga braso niya sa bewang ko. "Ayos ka lang ba?" tanong ko at tumango naman siya. "Pagod lang," sagot niya at napabuntong hininga ako. "You came early today," sabi ko at tumango naman siya. "May kailangan akong tapusin. Gagawin ko sa laptop ko sa kwarto natin." Bumuntong hininga siya at napakunot ang noo ko. "But you need rest," sabi ko at napabuntong hininga siya. "Kailangan ko talagang tapusin yan ngayon din," sambit niya at tumango naman ako. "Well, let me help you. I know how to do it. Remember, I used to work in my dad's office," sabi ko at tumingin siya sa akin. "Sigurado ka ba?" tanong niya at tumango naman ako. "Oo, pupunta ako ngayon at magpahinga ka. Gagawin ko ito para sa iyo," sabi ko at tumango naman siya. Tumagilid siya at hinalikan ako ng mahina. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," sabi niya at tumawa ako. "But come in the room with me. I will be more at ease to have you in front of me." Utos niya at tumango naman ako. "Sige." Naglakad na kami papunta sa room namin, at binigay niya sa akin ang laptop niya. Nagsimula na akong magtrabaho habang siya naman ay naliligo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na nakabihis at tumalon sa kama. "Babe, kung may problema please wake me up," sabi niya at tumango naman ako. "I will try to solve it by myself. Tapos kung hindi ko kaya, gigisingin kita." Nagpatuloy ako at naging mas madali ito sa bawat oras. Alam ko kung paano ito gagawin dahil palagi akong pinapagawa ni Daddy David sa kanyang opisina. Tumunog ang phone ko, at dali-dali ko itong kinuha bago pa magising si Hunter. Lumabas ako ng kwarto at nakipag-usap. "Hello," sabi ko. "Oh hello dear, sana hindi kita inistorbo," sabi ni Tita Amanda. "No, okay lang po," sagot ko. "Oh good, tumawag lang ako para sabihin sa'yo na bukas na tayo mamili ng wedding dress mo. Okay lang ba sa'yo?" tanong niya. "Yeah, it's fine," sabi ko at narinig ko siyang tumawa. "Sasama sa atin si Skylar dahil gusto kanyang tulungang pumili ng dress mo," sabi niya at tumawa ako. "That's okay," sabi ko at tumawa siya. "Well, I will see you tomorrow then. Bye," sabi niya. "Yeah, bye," sabi ko at ibinaba ang tawag. Pumasok ulit ako sa kwarto at napatigil nang makita ko si Hunter sa phone niya. "Anong problema mo?" sigaw niya at napangiwi ako sa narinig. "Fine, kahit anong gusto mo," pumikit siya at pinatay ang tawag. Naglakad ako patungo sa kama, at nang makita niya ako ay bumuntong hininga siya. "Anong nangyari?" tanong ko habang hinihila niya ako papasok sa kanya. Pinulupot niya ang braso niya sa bewang ko saka ako niyakap ng mahigpit. "Gusto ni Tito David na mas maaga tayong magpakasal. Like next week," sabi niya at napabuntong hininga ako. "Okay lang, ready na si Hunter," sabi ko at tumango naman siya. "Yeah, at para sabihing binantaan niya akong sisirain ang kontrata para ipakasal ka sa ibang tagapagmana ng ibang kumpanya," sabi ni Hunter at tinignan ko siya ng mataman. "Seryoso?" tanong ko at tumango naman siya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Bulong niya. Yumuko ako at hinalikan ang pisngi niya. "Tumawag ang mami mo," sabi ko at tinignan niya ako nang nagtataka. "Anong sabi niya?" tanong niya. "Bukas isasama niya ako para bumili ng wedding dress ko," sabi ko at tumawa siya. "That's good. I can come right?" tanong niya at umiling ako ng no. "I don't think so. You are not supposed to see the dress at alam kong hindi ka papayagan ni Tita Amanda na sumama sa amin," sabi ko at napaungol siya. "Kayong mga babae ay napaka-komplikado," sabi niya at nilibot ko ang mata ko. "Are not. Ikaw lang ang hindi makaintindi sa amin," sabi ko at tumawa siya. "Malapit na akong huwag mag-alala," sabi niya sabay tango sa sarili. "Tama, magpahinga ka na. Tatapusin ko ang gawain ito,"
Sabi ko at nag-pout siya. Paano kung magpahinga ka sa akin? Tanong niya at napabuntong hininga ko. Ano ang tungkol sa trabaho? Itinanong ko. Oh fuck it. I don't really care now. Sinabi niya. We both that not true. If you didn't care you wouldn't be so into it. Sabi ko at bumuntong hininga siya. Fine, complete it. Pero gusto kong kasama kita sa kama bago ako magising, okay? Tanong niya at tumango naman ako. Susubukan ko, sabi ko at tumango naman siya na nasisiyahan sa sagot ko. Tumayo ako at sumandal siya sa kama niya. Nagsimula ulit akong magtrabaho, at sana ay walang mangistorbo sa akin para matapos ko ito. Nang matapos ako ay tulog pa rin si Hunter. Isinara ko ang laptop at lumapit sa kanya. Napakapayapa niyang tingnan habang natutulog. Bumuntong hininga ako at pumunta sa tabi niya. Humiga ako at parang alam niyang ipinulupot niya ang braso niya sa bewang ko at hinila ako papasok sa kanya. Ngumiti ako at pumikit. Ang isang maliit na idlip ay hindi masakit. Kaninang umaga, late ako nagising. Salamat sa lahat kay Hunter. Pinatay niya ang lahat ng alarm at isinara ang lahat ng kurtina para hindi makapasok ang sikat ng araw. Babe, galit ka pa rin ba sa akin? Tanong niya habang tinatali ko ang sapatos ko. Nasa shop na si Tita Amanda kasama si Skyler, at pareho silang naghihintay sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong ko at tumayo. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko. Naramdaman ko ang mainit na braso na pumulupot sa bewang ko at naramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. Sorry, bumulong siya sa leeg ko kaya kinilig ako. Sinimulan niyang halikan ang leeg ko at ramdam ko ang pag-smirk niya sa balat ko. Hunter, kailangan ko na talagang umalis ngayon din. Hinihintay na ako ng mommy mo you know, sabi ko at napaungol siya. Fine but be home soon. I am not going to work today. Sabi niya at tumango naman ako. Lumingon ako at kinurot ang pisngi niya bago bumaba. Hiniling ni Hunter sa driver na ihatid ako sa shop. Makalipas ang ilang minuto, inihinto ng driver ang sasakyan. Lumabas ako at pumasok sa shop. Wala masyadong tao dito. Napansin ko si Skyler at Tita Amanda malapit sa isa sa mga hanay ng mga dress at lumapit ako sa kanila. Hey, sabi ko habang papalapit sa kanila. Lumingon sila sa akin at ngumiti. Hey, sabi nilang dalawa at niyakap ako. Well, since you came a bit late we already told them to take out some new design. You just need to choose one and try it on. Sabi ni Tita Amanda at tumango naman ako. Oh, and we have a surprise for you, excited na sabi ni Skyler. Anong surprise? Naguguluhang tanong ko. Turn around dear, nakangiting sabi ni Tita Amanda. Lumingon ako at nanlaki ang mata ko. Mama. Naglakad ako papunta sa kanya at niyakap siya. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Kamusta ka, sweetie? Tanong niya. I'm fine, sagot ko. Ngayon, kuha tayo ng wedding dress. Sabi niya at tumawa ako. Naglakad kami pabalik at sinimulan kong makita ang mga dress. Lahat sila magaganda pero isa lang ang nagustuhan ko. Sinabi sa amin ni Tita Amanda na ito ay perpekto at dapat kong kunin ito. At ginawa ko. Sa oras na ito, nagkakilala sina Tita Amanda at Mama. Nagkwentuhan sila at mas ngumiti. Hindi naging malamig ang ugali ni Tita Amanda, tulad ng ginawa niya kay Mami Samantha kaya sa tingin ko ay nagustuhan niya si Mama. Well dear, I know all of this is over but let's have tea at my place, nakangiting mungkahi ni Tita Amanda. I don't think, sabi ni Mama, pero pinutol siya ni Tita Amanda. I won't take no as an answer. We are going to be one family. So why not hang out together? Sabi ni Tita Amanda kaya napatawa kami. Sige. Pumayag naman si Mama, at tumango naman kaming lahat. Let's go. Pumunta kami sa kotse niya at umupo. Sinamantala ko ang pagkakataong ito para i-text si Hunter. Hey, pupunta ako sa place ng mami mo. Niyaya niya kami. Magkita tayo mamaya. Ipinadala ko ito at nag-reply kaagad. Okay, pero pupunta ako para sunduin ka. I had to come to the office to sign some papers and I don't think I will finish soon. Sige, mag-ingat ka, don't worry about me, and enjoy your evening love. Bahagya akong napangiti habang binabasa ang mensahe, ngunit hindi nagre-reply. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa place ni Tita Amanda at pumasok na kami. Naglakad kami papunta sa kusina nang magsimulang magtimpla ng tea at coffee si Tita Amanda. Gusto naming tumulong pero tumanggi siya. Ang amoy ng kape ay bigla akong nag-crave ng chocolate. At matagal na rin simula nung hindi ako nakakain. Anong iniisip mo sweetie? Tanong ni Mama. Nothing much. While smelling the coffee powder I started to crave for chocolate, sabi ko at nagtaas siya ng kilay. O sige, sabihin mo kay Hunter na bilhan ka. Suggest niya at tumango naman ako. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Nagkibit balikat ako at tumango naman siya. Now girls, let's have this evening for ourselves. Tuwang-tuwang sabi ni Tita Amanda. Nagkape kami ni Skyler habang nagtisi na Tita Amanda at Mama. Ito ay mainit at sobrang sarap.
It's been long since I drink coffee. And this one is super sarap. Napaungol si Skyler at napangiti si Tita Amanda. Gusto ko talaga ng chocolates. Nako, nakalimutan kong may strawberry cake din pala. Ginawa ko kagabi. Sabi ni Tita Amanda, at pumunta sa fridge at kumuha. Normally I love to eat strawberry but this time, chocolate lang ang gusto ko at hindi ko alam kung bakit. Kumuha ang lahat ng isang piraso, ngunit malumanay akong tumanggi. No thanks, I am not hungry, sabi ko at tumango siya. I will pack some for you and Hunter. Sabi niya at tumango naman ako. Thank you, sabi ko at ngumiti siya. No need to thank me, sabi niya at bumalik sa tinya. Nang matapos ay naglinis na kami at pumunta sa garden sa likod. Ito ay maganda at mapayapa. Sweetie, sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Mama at tumango naman ako. Oo, bakit po? Naguguluhang tanong ko. Well, hindi ka naman tumanggi sa strawberry cake at bigla kang nag-crave ng chocolates. Nakangiting sabi niya, anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Nagkaroon ka ba ng period ngayong buwan? Tanong niya at napakunot ang noo ko. No, hindi pa, sabi ko at tumawa siya. Kung ganoon dear dapat magpa-pregnancy test ka talaga. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. What no? I don't think I am. Sabi ko but then again naalala ko na wala pala ako sa birth control at wala akong natatandaang si Hunter na gumamit ng. Oh my God, 2 araw na ang nakakalipas simula ng gabing kasama si Mama. And no, hindi pa ako nakakakuha ng pregnancy test. Matapos akong sunduin ni Hunter ay hindi ko na siya sinabihan na bilhin ito. Kinabahan ako at natakot, pero ngayong araw pagkatapos kong mag-almusal, sumuka ako sa inidoro. Salamat sa Diyos wala si Hunter. Ngayon alam ko na wala akong pagkakataon kundi ang kumuha ng test. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang isang taong pinagkakatiwalaan ko dito. Hello, sabi niya. Hi, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko at tumawa siya. Okay, ano yun? Tanong ni Skyler at kinagat ko ang labi ko. Pwede bang bumili ka ng pregnancy test para sa akin at pumunta ka sa place ko? Tanong ko at nagkaroon ng mahabang katahimikan na sinundan ng isang malakas na tili. Oh my God, syempre, pupunta ako dyan. Ibinaba niya ang tawag at napabuntong hininga ko. Pumunta ako sa sala at hinintay siya. After 30 minutes nag-doorbell na. Agad akong pumunta para buksan ito. Nakangiting nakatayo doon si Skyler. Here, sabi niya sabay bigay sa akin ng mga bag. Kinuha ko iyon at pumasok na kami sa kwarto ko. Take it at hihintayin kita, sabi niya at tumango naman ako. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang dapat kong gawin. Lumabas ako na may hawak na test. Well, it said we have to wait for 5 minutes, sabi ni Skyler at tumango ako. Hey, wag kang matakot, magiging maayos din ang lahat. Pinalakas niya ang loob ko at napabuntong hininga ako. Sana nga, sabi ko, at naghintay ng 5 minutes na yon. And to say you are pregnant before me. She pouted and I smiled weakly. You can check now, sabi ni Skyler at tumango ako. Sa nanginginig na kamay, tinignan ko ito at nanlaki ang mata ko. 2 pulang bar, I'm pregnant. So, kinakabahang tanong ni Skyler. I'm pregnant, sabi ko at napangiti siya. Congrats, niyakap niya ako ng mahigpit. You are what? Sabi ng isa pang boses na nagpalamig sa akin. Napatingin ako sa likod ni Skyler, at nakita ko si Hunter na nakatayo doon na gulat na gulat. I will let you both at eat. See you soon, Sophia, sabi ni Skyler at tumango naman ako. Iniwan niya akong mag-isa kasama si Hunter. Naglakad siya palapit sa akin, at nanatili akong nakatingin sa ground. Sophia, buntis ka ba? Mahinahong tanong niya at tumango naman ako. Sigurado ka? Tanong niya at nagkibit balikat ako. At least yun ang sabi ng test. Bulong ko, pero alam kong narinig niya. Binuhat niya ako at napasigaw ako, habang iniikot-ikot niya ako. Oh my God, Sophia, alam mo ba kung gaano ako kasaya? Nakangising sabi niya. Tumagilid siya at hinalikan ako ng mas mahigpit. Ngumiti ako at hinalikan siya pabalik. Kailangan nating magpa-appointment sa doktor para sa iyo, sabi niya at tumango naman ako. God, hindi pa rin ako makapaniwala na nagiging ama na ako. Sabi niya at napangiti ako. Kailangan nating sabihin sa pamilya natin, sabi niya at tumango naman ako. Not on phone though. Sasabihin natin sa kanila kung kailan natin sila makikita, suhestyon ko at tumango naman siya. Kahit anong gusto mo, nakangiting sabi niya ng malawak. So pwede ko bang malaman kung bakit ka nakabalik ng maaga? Tanong ko at tumango naman siya. Well, I came to give you a good news at binigyan mo rin ako. Ngumisi siya. Anong good news? Curious kong tanong. Our wedding is in 4 days. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. Seryoso, gulat na tanong ko at tumango naman siya. Oo, inihahanda na ni na mommy at daddy ang lahat at tinutulungan ko sila.
Don't worry, matatapos din ang lahat. Pinapanatag niya ako at tumango naman ako. Sasabihin ba natin sa kanila ang tungkol sa baby before or after ng wedding? Tanong ko at nagkibit balikat naman siya. Kailan mo gusto? Tanong niya. Hindi ko alam, sabi ko talaga. Undecided pa rin ako sa lahat. How about we tell them about the wedding dinner? Tanong niya at tumango naman ako. That would be good, sabi ko at ngumiti siya. Good, sabi niya at hinalikan ako sa noo. Well, Skylar already knows, so there is a chance Ryan know too, sabi ko at napaungol siya. Kung alam niyang aasarin niya ako tungkol dito, sabi niya at tumawa ako. Anong gusto mong gawin ngayon? Tanong ko at napaisip naman siya. Gusto mo bang lumabas? Tanong niya at tumango naman ako. Gusto kong pumunta sa park, sabi ko. Well then get ready and we'll go, meanwhile I will call the doctor for your appointment. Sabi niya at tumango naman ako. Hinalikan ko siya sa pisngi at tinungo ang banyo. Dali-dali akong nagpalit at nag-light makeup. Lumabas ako at bumaba. Nasa phone niya si Hunter kaya hinintay ko siya. So tomorrow morning at 9. Tanong ni Hunter na mas lalong ginulo ang mga daliri sa buhok. Okay, thank you, pinatay niya ang tawag at ngumiti sa akin. Your appointment is tomorrow morning at 9, sabi niya at tumango ako. That's okay, nakangiting sabi ko. Ngayon, punta tayo sa park. Naglakad na kami papunta sa kotse at hinatid niya kami doon. Sinabi ko nga sa kanya na pwede na kaming maglakad, pero nilalamig daw yun ngayon at hindi maganda yun para sa baby. I rolled my eyes at bumuntong hininga. Ito ay magiging isang mahabang 9 na buwan. Nakarating na kami at nagpark na siya. Pinagsalikop niya ang mga kamay namin at naglakad kami malapit sa mga bench. Remember nung kasama natin si Leah at Jay? Tanong niya at tumango naman ako. Yeah, I remember. And this creepy dude too, sabi ko at nilibot ni Hunter ang mga mata niya. He was really creepy and stupid. Nakikipag-usap sa ibang asawa na nagpapanggap na nag-aalok ng tulong. Ngumisi si Hunter at tumawa ako. Now babe doesn't need to spoil your mood because of him, sabi ko sabay kurot sa pisngi niya. He playfully glares at me pero hinayaan ko siyang kurutin ang pisngi niya. Malambot ang mga ito dahil kailangan niyang mag-ahit kaninang umaga. Anyway, kukuha ako ng ice cream para sa'yo, sabi niya at sabik akong tumango. Ito ay ang parehong babae na narito. Napansin niya si Hunter at ngumisi. Not again, 2 chocolates flavor, order ni Hunter at tumango siya. Bumalik siya at bumili ng ice cream namin. Kinuha ko ang akin at si Hunter ang nagbayad. Hindi ko siya inaway para magbayad dahil alam kong hindi niya ako papayagan. Enjoy, sabay kindat niya kay Hunter habang hinawakan yung kamay niya nung binigay niya yung ice cream at sinamaan ko siya ng tingin. Of course, I will enjoy with my wife, sabi ni Hunter at nanlaki ang mga mata ng dalaga. Wife, oo, at sa susunod itago mo ang iyong mga kamay para sa iyong sarili. Sambit ko at tumawa si Hunter. Let's go. Lumipas ang mga araw ng malabo. Before I knew it, bisperas na ng kasal namin. Nakatira ako ngayon kay Tita Amanda dahil hindi nakikita ng groom ang kanyang bride bago ang kasal. Hindi naging maayos si Hunter, ngunit nang pagalitan siya ni Tita Amanda ay wala siyang ibang choice kundi ang pumayag. Mas naging protective siya sa akin, kahit sinabi ko sa kanya na ayos lang ako. Kinumpirma ng doktor na 2 weeks akong pregnant. Ang sabi niya ay makakapag-ultrasound kami, sa alinman sa 16 to 25 weeks of pregnancy. Tinanong ni Hunter kung pwede ba bago iyon at ang sabi ng doktor ay pwede daw kaming magpa-early ultrasound before 14 weeks of pregnancy. Kinailangan kong hilingin kay Skylar na ilihim ito at huwag sabihin kahit kanino na buntis ako. Sinabi niya lang kay Ryan, kaya kailangan naming hilingin sa kanya na ilihim din ito. Anong iniisip mo dear? Tanong ni Mama at napangiti ako. Nothing, kinakabahan lang, sabi ko at ninisiya ni Skylar. Malamang iniisip mo si Hunter ngayon. Pang-aasar niya at nilibot ko ang mata ko. Hindi naman, nakipagtalo ako at tumawa siya. Kung ano man ang nagpapatulog sa iyo sa gabi. So Sofia, gusto mo ng chocolate? Tanong ni Tita Amanda at sabik akong tumango. Nitong mga nakaraang araw, napansin kong mas marami akong kinakain na chocolate at sinisisi ko ito kay baby. Tumawa si Skylar sa pag-alam kung bakit ko sinabing oo. Nag-vibrate ang phone ko at tinignan ko ito. Hey babe, kumain ka na ba? Oo, ginawa ko at ikaw. Mabilis ang mga sagot niya kaya nahulaan ko na nasa bahay siya kasama sina Ryan, Papa at Daddy niya. Kilala ni Papa ang daddy ni Hunter na si Tito Nathan nang magkakilala sila noon sa ilang meeting ni Daddy David. Katatapos lang. At uminom ka ba ng mga pills mo? Heto na naman tayo. Yes I did Dad. Oh baby it's Daddy, but please keep that to bed will ya? Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Whatever Hunter bye.
Wish I was there to see you blushing and yet please sleep early, tomorrow it's a big day and you are going to get tired more. At hindi maganda sa baby. Yes I will and please don't be drunk tonight, or else hindi ka na magising bukas. I know baby and I need to go right now. Love you, see you tomorrow. Love you too, see ya. At kinakausap na naman niya ang fiancé niya, sabi ni Skyler. Here's Sophia, tumangala ako at nakita ko ang paborito kong chocolate. Sinabi sa akin ni Hunter na ibigay ko ang mga ito dahil nakalimutan niya kahapon. Sabi niya at tumango naman ako. Napangiti ako dahil alam kong nagsisinungaling si Hunter. Binilhan niya ako kahapon bago ako matulog. It's been our routine since the visit to the doctor. Naalala niya at ibinigay niya ito sa kanyang ina para ngayong gabi. Paanong hindi ko mamahalin ang lalaking ito? Binuksan ko ito at sinimulang kainin. Tumunog ang doorbell at tumayo si Tita Amanda. Bubuksan ko, sabi niya at pumunta sa front door. Sino kaya ito sa oras na ito? Tanong ni Mama at nagkibit balikat kami. It's kinda late, dagdag ni Skyler at tumango ako. Alas 8 na, sabi ko sabay tingin sa orasan sa kwarto. Alam kong nandito siya, gusto ko lang siyang makausap. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa sala. Naguguluhan kaming dalawa ni Skyler habang sumugod si Mama sa kwarto. Hindi mo ba naisip na dapat tayong bumaba at tingnan kung ano ang nangyayari? Tanong ni Skyler at tumango naman ako. Let's go. Bumaba na kami at mas lalong lumakas ang hiyawan. Tawagan mo siya dito, sigaw nung tao. Pumunta kami sa sala at nakita namin sina Mommy Samantha at Brittany. Isa sa anak ng kaibigan niya. Ayan na siya, sabi ni Mommy Samantha na nakatitig sa akin. Impake mo na ang mga gamit mo at aalis tayo. Utos niya at napataas naman ako ng kilay. Saan tayo pupunta? Itinanong ko. Sa bahay. Brittany here will take your place at the wedding. Sabi niya at nanlaki ang mata ko. What the fuck? You've got to be fucking kidding me. Sabi ko at mas pinandilatan niya ako. No, I'm not kidding. Now stop being a bitch and pack your stuff. Brittany goes and settles down there. Sabi niya at pagtingin ko kay Brittany nakangisi siya. Hindi siya aalis kahit saan sa bahay ko, Samantha. Mariing sabi ni Tita Amanda. Too bad, she is your new daughter-in-law now so spare the talk. Pagmamalaki ni Mommy Samantha. Walang pupuntahan ng beach na ito kundi kasama ka sa bahay mo. Kaya umalis na kayong dalawa dito. Sabi ko sabay kuyong ng kamay. The nerves of these people. Don't you swear in front of me, young lady. And go and pack your freaking stuff. I don't have all night. Sumirit siya. Nung babalik na sana ako ay umalangaw ang isa pang boses sa kwarto. She is not going anywhere. Lumingon kami at nakita namin si Hunter at ang mga lalaki sa pintuan. Hunter looked deadly cold when glaring at Mommy Samantha. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko at nang tumingin ako ay nakita ko si Skyler na nakangiti ng mahina sa akin. Kaya siya ang tumawag sa kanila. Hunter's son. Brittany is suitable for that wedding and believes me she will replace her in 2 minutes. Sabi niya at naiinis na tinuro ako. I don't give a fuck about who is suitable or not for the wedding. All I know is that I want Sophia to be my wife and she will be. Singhal ni Hunter kay Mommy Samantha. Tignan mo, hindi ko alam kung ano ang ipinangako niya o kung ano ang pinagsasabi niya sa iyo, pero I swear mas better ako sa kanya. Sabi ni Brittany na naglakad palapit kay Hunter. Hindi ko kailangan ng iba bukod sa kanya para ilagay yan sa isip mo. Galit na sigaw ni Hunter. Samantha, kunin mo siya at umalis ka sa bahay ko. Mahinahong sabi ng daddy ni Hunter. No, dapat siya ang asawa ni Hunter. Okay, enough. You know what, Samantha, tell your husband that I cancel the deal with him. I will not longer be a part of his finance department. At kapag tinanong kanya kung bakit saka masaya na sabihin sa kanya kung bakit ko sinabi yun. Now get out of here, sabi ni Hunter at nanlaki ang mata ni Mommy Samantha. Hindi mo magagawa yun, sabi niya pero tumawa ng mahina si Hunter. O kaya ko at nagawa ko na, sabi niya at galit na lumingon sa akin si Mommy Samantha. Ikaw, dahil sa iyo ang lahat, sigaw niya at tumabi sa akin. Nanlaki ang mata ko at napaatras ako ng ilang hakbang. Nang akmang hahawakan niya ako ay isang malaking figura ang bumungad sa akin. Don't you fucking dare touch her, bulalas ni Hunter. Ryan, tumawag ka ng security, sabi ni Skyler at tumango siya. Tumakbo siya palabas habang hinaharangan ni Hunter si Mommy Samantha para maabot ako. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang dalawang security guard at sinunggaban sila. Huwag na huwag mo silang papasukin, utos ni Tito Nathan at tumango naman ang mga guard.
Kung nagdudulot siya ng mga problema ay huwag mag-atubiling tumawag ng pulis. Sabi ni Tita Amanda bago sila umalis. Okay ka lang ba? Sabi ni Hunter na lumingon sa akin. Ayos lang ako, sabi ko pero hindi niya pinansin ang sinabi ko. Hindi kanya sinaktan o ang baby. Kung siya ang sumusumpa hindi ko hahayaan, naputol ang sasabihin ni Hunter ng ilang malakas na hingal. Ang baby, napa-facepalm sina Skyler at Ryan habang si Hunter ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Napabuntong hininga na lamang ako at tumingin sa mga magulang namin na may mahinang ngiti. Well done Hunter. Hunter, anong ibig mong sabihin? Gulat na gulat pa ring tanong ni Tita Amanda. 2 weeks pregnant si Sofia. I rolled my eyes habang bumubulong siya. Ano iyon? Tanong ni Mama at napabuntong hininga si Hunter. 2 weeks pregnant si Sofia. Mas malakas na sabi ni Hunter para marinig ng lahat. Isa pang hingal ang narinig at niyakap ako ng dalawang babae. Oh my God, nakangiting sabi ni Mama. Magiging lola na ako. Humalakhak si Tita Amanda at napangiti ako. Well, mabilis iyon, sabi ni Papa na nakataas ang kilay kay Hunter. Napangiti si Hunter at sinuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nagpaliwanag iyon kung bakit ayaw ni Hunter na mag-isa ka rito, sabi ni Mama at napangiti ako. Kaya pala binigay mo sa akin ang mga chocolates na iyon. Alam mo namang mag-crave siya, sabi ni Tita Amanda na nakatingin kay Hunter na proud na nakangiti. Oh boy, well now that everything is solved and calm, matulog na tayo. Tomorrow is a big day for you too, sabi ni Tito Nathan at tumango naman kami. So I can stay right? Tanong ni Hunter at napabuntong hininga si Tita Amanda. Okay fine, pinalampas ko dahil sa good news, sabi niya at tumango naman si Hunter. Sige, matulog na ang lahat and no funny business pregnant or not, sabi ni Papa na ikinatawa ng lahat. Papa, sabi ko nang maramdaman kong uminit ang pisngi ko. Nagkibit balikat lang siya at umakyat na kasama si Mama. Naramdaman kong may humawak sa bewang ko at may humawak sa tuhod ko. Napabuntong hininga ako nang buhatin ako at pinulupot ang kamay ko sa leeg ni Hunter. Anong ginagawa mo? Itinanong ko, taking my wife to be in our room. Tumawa siya at nilibot ko ang paningin ko. Salamat sa Diyos wala na ang lahat. Dinala niya kami sa isang kwarto na hindi ko pa napupuntahan. Yun ang dati kong kwarto, sabi niya at tumingin ako sa paligid. Pinahiga niya ako sa kama at lumapit sa closet niya at tinanggal ang shirt niya at jean. Niyakap ko ang mga kumot habang malambot ang mga ito at hinihintay siyang dumating. Pumikit ako at naramdaman kong lumubog ang kama. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko at hinila ako pabalik. Good night. Good night. Kinabukasan nagising ako nang niyugyug ako ni Skyler. Hey, sleepyhead bumising ka. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at nakita ko ang sarili ko sa kama. Nasaan si Hunter? Tanong ko at napabuntong hininga siya. Pumunta sa bahay niya dahil nandoon ang mga gamit niya. Bumangon ka na at let's get you ready, sabi niya at kumunot ang noo ko. Hindi ba masyadong maaga? Tanong ko at tumawa siya. Tanghali na and the wedding is at 5, sabi niya at nanlaki ang mata ko. Late na ba akong nakatulog? Tanong ko at tumango naman siya. Tumayo ako at tinungo ang banyo. I'm going to make some lunch for you tapos bibihisan ka namin. Narinig kong sabi ni Skyler bago isara ang pinto. Sige, sigaw ko para marinig niya. After lunch, dumiretso na kami ni Skyler sa kwarto ko. Sinimulan naming tingnan muli ang mga bagay na kailangan at nabuhayan kami ng loob na walang nawawala. Hey girls, better get ready. Magtatagal ang makeup, sabi ni Tita Amanda pagdating sa kwarto. Opo, dapat magsimula na tayo, sabi ni Skyler at tumango naman ako. We should start with the makeup first, sabi ni Skyler at tumango ako. Siya ang nag-makeup at nag-ayos ng buhok ko. It was really pretty. Tumagal ng halos kalahating oras pero ang ganda. Ngayon ang iyong dress. We unwrapped the wedding dress at napangiti ako nang makita yun. Eto na para magpalit. Tumango ako at kinuha ang dress. Hinubad ko at sinuot. Sinuot ko ang heels ko at lumabas. Wow! Oh dear, you look beautiful. Napatingin ako sa pinto at nakita ko si Mama. Napangiti ako habang nakayakap siya. I am going to change real quick and I will be back, sabi ni Skyler at tumango kami. I am so proud of you dear, sabi ni Mama at napangiti ako. Salamat Mama. Hindi na kailangan. Natutuwa akong nagkaroon ka ng isang tulad ni Hunter na mag-aalaga sa iyo, at alam kong magiging mabuting asawa at ina ka. Okay, ngayon kinakabahan talaga ako. Una ang kasal at pagkatapos ay ang baby. Hey relax, magiging okay din ang lahat. Sana po Mama, sana po, sabi ko at ngumiti siya.
Hey, get your bouquet. Lumingon kami at nakita namin si Skylar na naka-purple dress. Hindi ko pa nakikita ang wedding decoration pero sa damit niya at sa bouquet ko, nahulaan ko na ang theme. Mukha siyang maganda. Ngumiti siya at inabot sa akin ang bouquet ko. You look beautiful, Sky, sabi ko at ngumisi siya. Salamat, it's all Ryan choice. Sabi niya at tumawa ako. Ready dear? Tanong ni Tita Amanda pagpasok niya. Wow, you look gorgeous. Sabi niya at napangiti ako. Narinig kong nag-vibrate ang phone ko, kaya hinanap ko ito. Nasaan ang aking phone? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Lahat ay tumulong sa akin sa paghahanap. Here, sabi ni Mama sabay bigay sakin. Hey, huwag kang ma-stress. Magiging maayos ang lahat. I will see you in a few. Oh, that's cute, sabi ni Tita Amanda at napangiti ako. Bumuntong hininga ako para pakalmuhin ako. Magiging okay din ang lahat. Ready, tumango ako at ikinulong ni Skylar ang mga braso niya sa braso ko. Ihahatid kita hanggang sa sasakyan. Pupunta ang papa mo para ihatid ka sa aisle. Sabi ni Skylar at tumango naman ako. Maingat akong naglakad at umupo sa kotse. Nasa kandungan ko ang bouquet at bag ko at tumabi sa akin si Skylar. Try to relax, sabi ni Skylar at tumango ako. After 15 minutes na biyahe, nakarating na rin kami sa hall. Ito ay malaki mula sa labas at ito ay nag-iiwan sa akin na magtaka kung paano ang loob. Naunang lumabas si Skylar at saka ako tinulungan. Hinawakan ko ang harapan ng dress ko at ang bouquet ko at naglakad ng ilang hakbang sa harap ng hall. Ready sweetie, lumingon ako at nakita ko si Papa na nakangiti sa akin. Tumango ako at naglink ng braso sa kanya. Here goes nothing. Sa kabilang banda, si Hunter. Dito ako nakatayo sa harap ng lahat na naghihintay sa aking bride. Nasa tabi ko sina Dad at Ryan at ganoon din ang pari. Ang bulwagan ay pinalamutian ng maganda. Nakasuot ako ng gray na suit na may purple shirt na bumagay sa decorations. Relax dude, pang-aasar ni Ryan at sinamaan ko siya ng tingin. I'm relaxed, sabi ko at inikot niya ang kanyang mga mata. Right, aniya pero naputol nang marinig namin ang song na nagsasabing papasok na ang bride. Inayos ko ang sarili ko at naghintay. Bumukas ang malalaking pinto at dumating siya. Looking beautiful ever. Naglakad sila ni Roger papunta sa akin. Panay ang eye contact niya habang naglalakad. Naramdaman kong lumuluha ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Siya ang magiging asawa ko at ina ng anak ko. Tumayo siya sa harap ko at hinawakan ang kamay ko. Nakita ko siyang nakangiti sa ilalim ng kanyang belo at gusto kong iangat ito, ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa mga huling minuto. Matatanggal ko lang ang belo kapag kailangan ko siyang halikan. So ladies and gentlemen, today we are here to witness this two young people wedding. Nagsimula ang pari, ngunit nawala ako sa aking sarili sa mata ng aking kasintahan. Naramdaman kong may mahinang tumulak sa akin, at doon ko lang napansin na sasabihin na pala ng pari. Do you Hunter take me Sophia here as your beloved wife, and promise to cherish her till death separate you both? Tanong ng pari. Yes I do, sabi ko at pinisil ang kamay ni Sophia sa kamay ko. She responded by doing the same and I smiled. Do you Sophia take Hunter here as your beloved husband, and promise to cherish him till death separate you both? Tanong ng pari. Yes I do, matigas at masaya ang boses niya. Well, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Wala akong sinayang na minuto para iangat ang belo, at hinila siya palapit sa akin. Ibinaba ko ang ulo ko, at hinalikan ang malambot niyang pink na labi. Narinig ang cheers sa buong lugar at humiwalay kami. Hey, wifey, sabi ko at tumawa siya. We did it. Bulong niya at tumango naman ako. Yes we did it. Inabot ni Skylar sa kanya ang kanyang bouquet, at bumaba kami para salubungin ang ilang bisita. Pinulupot ko ang braso ko sa bewang niya, nang madaming bisita ang lumapit sa amin. Congratulations, thank you. Mas marami ang mga business partners kaysa sa aking mga kamag-anak. Ang aking dad at mom ay abala sa kanilang sarili sa pagtingin sa guest habang ako ay dumalo sa ilan at kinuha ang kanilang mga regalo. Karamihan sa kanila ay ibinigay kay Sophia, ngunit ibinigay niya sa akin upang ilagay ito sa mesa. Hindi ka ba pagod? Tanong ko at pinandilatan niya ako ng mata. Okay lang ako Hunter, sabi niya at napabuntong hininga ako. Sabihin mo kapag pagod ka na okay. Tanong ko at tumango naman siya. Hunter anak, lumingon kami nang makita namin si Dad na papalapit sa amin. The media is all over the front door asking to meet you both.
Are you two ready? Tanong niya at napatingin ako kay Sofia na medyo kinakabahan. Tell them we will be there in a few seconds, sabi ko at tumango si Dad. Bumalik siya at nilingon ko si Sofia. Hey, everything is going to be fine. Magpapapicture lang sila at magtatanong, sabi ko at tumango naman siya. Pinagsalikop ko ang mga daliri namin at naglakad papunta sa front door. Binuksan namin ito, at nakita namin ang napakaraming tao. Pinipigilan sila ng mga bodyguard ko na pumasok sa loob. Lumabas ako at agad na nasa amin ang lahat ng camera. Hinila ko si Sofia sa tabi ko at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Maraming click ang narinig habang sinimulan nila kaming kunan ng litrato. Mr. Anderson, how do you feel about the wedding? Tanong ng isang reporter. Well, I am glad that I finally married the love of my life, and now had her side forever. I am happy that I choose her. Sabi ko ng totoo at maraming aos ang narinig. Mr. Anderson, what are your future plans? Tanong ng isa. Well, I am going to concentrate more on my new family. I am going to be more with them, but that doesn't mean na aalis na ako sa negosyo ko. Lahat ng trabaho at pagsisikap ko ay mananatiling pareho, paliwanag ko. Mrs. Anderson, ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong ikasal sa biggest businessman? Tanong ng isa at napatingin ako kay Sofia. Personal para sa akin, hindi ako nagpakasal sa isang businessman. Nagpakasal ako sa isang lalaki na mahal ko para sa kanyang sarili, at para sa pagiging laging nandyan para sa akin kapag kailangan ko siya. Ang kanyang pangalan at katayuan ay hindi mahalaga sa akin. Alam kong siya ay palaging magiging nasa tabi ko tuwing kakailanganin ko siya, at sapat na iyon para sa akin. Sabi niya at napangiti ako. Natahimik ang lahat at matamang nakikinig sa kanya. Tumayo ako at hinalikan siya sa noo, bago narinig ang aos, at pag-click ng mga camera. One more. No more question, please. I would now love to enjoy the night with my wife. Sabi ko at hinila si Sofia kasama ko papasok. Once out of views, hinila ko siya at hinalikan. That was a nice speech. Sabi ko at ngumiti siya. It is all true though. Sabi niya at hinalikan ko ulit siya. Damn, I love you so much. Sabi ko at ngumisi siya. Oh, I love you too. Sabi niya sabay kurot sa pisngi ko. I rolled my eyes at naglakad na kami pabalik sa hall. Nandito na pala, hinihintay namin kayong maghiwa ng cake. Sabi ni Mommy sabay lakad sa amin. Naglakad kami papunta sa gitnang table at lumapit ang lahat. Sa kabilang banda, si Sofia. We cut the cake, at pinapakain ang isa't isa habang ang lahat ay nag-click sa ilang mga pictures. Pure chocolate ang cake sa loob at masasabi kong nagustuhan din ito ng baby namin. Mahilig sa chocolate, nakangiting tanong ni Hunter at tumango naman ako. I guess the baby really love it. I am kinda craving for more, sabi ko at ngumiti siya. Don't worry it as much as you can at may medium size din akong ihahatid sa bahay para sa'yo. Sabi niya at niyakap ko siya. Salamat, mahal na mahal kita, sabi ko at tumawa siya. Well, I do love my queen and my little princess. He said and sealed his words by kissing me. Pagkatapos ng dinner, ang lahat ay nakaupo at nag-uusap sa isa't isa. Nakaupo pa rin ako kasama si Hunter sa dining table namin. So now ladies and gentlemen, it's time for the bride and her father dance. Sabi ng isa at napangiti ako. Nakita ko si Papa na tumatakbo papunta sa akin. Inilahad niya ang kamay niya, at kinuha ko yun. Naglakad kami sa gitna at hinayaang gabayan kami ng musika. I am so proud of you dear. Sabi niya at ngumiti ako sa kanya. Salamat Papa, sabi ko. Masaya talaga ako na may kasama akong ama. Ang tunay kong ama na si Daddy David ay wala man lang ngayong gabi. No, salamat dahil hinayaan mo akong maging tatay mo. Gustong gusto ko ang bawat sandali na magkasama tayo. Sabi niya, at pinunasan ko ang luha ko. Thank you for always being with me when my own blood abandoned me. Hindi ko sana kakayanin ang lahat ng mag-isa, sabi ko at nakita ko ang luha sa mata niya. Tumigil ako sa pagsasayaw at niyakap siya. Mas hinigpitan niya ang yakap sa akin, habang naririnig ang mga cheers sa buong hall. Now the bride and the groom dance. Iniwan agad ako ni Papa pagdating ni Hunter. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsimulan na kaming sumayaw. Why the tears? Tanong ni Hunter at nagkibit balikat ako. I am too happy, sabi ko at tumawa siya. That's good. You should always be happy.
Sabi niya at tumango naman ako. Pinatalikod niya ako kaya nasa harapan niya ang likod ko. Ang aming mga balakang ay umiindayog kasabay ng musika. Mahigpit na nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko. I love you, bulong niya. I love you too, sabi ko at tumalikod para ipinulupot ang kamay ko sa leeg niya. Nagsayaw pa kami ng konti hanggang sa sumakit na ang paa ko. Nagsabi ako kay Hunter na huminto at umupo. Agad naman siyang pumayag at pinaupo ako sa tabi ni Mama. Nakainom ka ba ng gamot mo? Tanong niya at umiling ako ng no. Hindi ko sila nadala, sabi ko at napabuntong hininga siya. Well, ano ang gagawin mo kung wala ako? Tanong niya habang hinahawakan niya ang mga tablet ko. Ngumiti ako nang nakakaloko at kinuha sila. Nagsalin ako ng tubig at ininom. It was already 11 p.m. and we were still in the hall. I was beyond exhausted. Umalis na ang lahat ng bisita at pati na rin ang media. Tahimik at madilim ang lahat sa labas. Uwi na tayo babe, alam kong pagod ka, sabi ni Hunter at tumango naman ako. Niyakap ko lahat bago pumunta sa sasakyan. Ay nalalayan ako ni Hunter na umayos ng upo, saka siya umupo sa tabi ko. Hinatid kami ng driver pa uwi. Muntik na akong makatulog sa biyahe pabalik. Lumabas ako at naglakad papasok. Nasa likod ko si Hunter. Umupo ako para tanggalin ang heels ko, at itinapon ito sa kung saan sa kwarto at ibinagsak ang bouquet ko sa isang sopa. Naramdaman kong inianpi ni Hunter ang buhok ko, at nagpakawala ako ng hininga. Napansin niya iyon at minasahe niya ang buhok ko saglit. Napaungol ako sa sobrang sarap sa pakiramdam. Naramdaman ko ang kamay niya na bumaba sa likod ko, papunta sa zipper ko at naramdaman kong hinila niya ito. Dahan-dahan niyang binubuksan ang zipper ng dress ko, ang kamay niyang dumampi sa hubad kong balat dahilan para manginig ako. Nilagay niya lahat ng buhok ko sa isang tabi, at sinimulang halikan ang balikat ko hanggang panga. Huminto siya at napalingon ako sa pagtanggal niya ng suit niya. Tinulungan ko siya at tinukso habang dahan-dahan ko itong tinanggal. Hinawakan niya ang kamay ko at siya mismo ang nagtanggal nito. Ngumiti ako habang nakatitig siya sa akin. You are being such a tease, sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. You started it, sabi ko at napabuntong hininga nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking walang saplot. Ngumiti siya at hinila ang damit ko pababa. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya at hinalikan siya. Agad naman siyang tumugon, at napasigaw ako nang maramdaman ko ang sarili kong itinulak ako sa kama. Inakbayan niya ako habang iniipit niya ang mga kamay ko sa itaas ng ulo ko. You ready babe? Tanong niya at tumango naman ako. Answer me, utos niya. I am ready, sabi ko at ngumiti siya. Wala kang pagsisisihan bukas, sabi niya pero hindi ko na siya hinintay na matapos habang inabot ko siya at hinalikan ulit. Damn my hormones. Pinaputol niya ang halik na hinayaan akong huminga, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang paghalik pababa. Hinalikan niya ang pangako, leeg, tiyan, balikat at kahit saan niya gusto. And we spent the night making love and not caring for anything. Ako ay opisyal na sa kanya at siya ay opisyal na akin. Nagising ako kinaumagahan sa pamamagitan ng mga halik sa aking leeg at dibdib. Iminulat ko ang mga mata ko, at nakita ko si Hunter na nasa akin. Nakasandal sa siko niya, ngumiti siya sa akin. Good morning my lovely wifey, sabi niya at napangiti ako. Morning babe, sabi ko at nagsimula na siyang sumundal para halikan ako pero pinigilan ko siya. He groaned and looked at me. Why would you do that? My morning breath, sabi ko at inikot niya ang kanyang mga mata. Come on, angal niya. Let me go to the bathroom real quick then I will let you, sabi ko at napabuntong hininga siya. Binitawan niya ako at tumayo ako. Sumipol si Hunter at naguguluhan akong tumingin sa kanya. What? Itinanong ko. Nice view. Nagkibit balikat siya at nang tumingin ako sa ibaba ay nakita kong naka-underwear lang ako. Perv. Sabi ko sabay lakad papuntang banyo. Just for you babe. Narinig kong sabi niya pagkasara ko ng pinto. Mabilis akong nag-toothbrush at mabilis na naligo. Tinali ko ang buhok ko at lumabas. Wala na si Hunter sa kwarto kaya bumaba na ako. Napuno ng amoy ng bacon ang ilong ko at napangiti ako. Pumunta ako sa kusina at nakita ko si Hunter na nagluluto. Nakaharap sa akin ang kanyang walang saplot. Naglakad ako at niyakap siya mula sa likod. Nagtiptoed ako habang inaabot ko para halikan siya sa cheeks. Napansin niya ako at ngumiti. We are going somewhere for our honeymoon, nakangiting sabi ni Hunter. Saan? Surprise, ngumisi siya.
Pagkaraan ng 2 oras, eto ako, nakaupo sa private jet ni Hunter. Nasa tabi ko lang siya, habang papunta kami sa gusto niyang puntahan namin. Sinabi mo ba sa mga magulang natin? Tanong ko at tumango naman siya. I told them before the wedding. Gusto ko nang umalis sa wedding night pero tama si Dad. Pagod na tayo. Sabi niya at tumawa ako. So saan tayo magstay? Tanong ko at nagkibit balikat siya. Not in a hotel though. Sabi niya at naguguluhan akong tumango. Kung gayon, saan tayo magstay? Pagkaraan ng 2 oras, nakarating na kami. Nakaupo kami sa isang kotse na nagmaneho sa amin. Malapit na tayong makarating, sabi ng driver at tumango kami. Nang makarating kami ay lumabas na kami at naglakad papasok sa mansion. Napabuntong hininga ako sa sobrang ganda. That's beautiful, sabi ko habang naglalakad malapit sa pool. And it's all ours, sabi ni Hunter at nanlaki ang mata ko. You book it all, tanong ko at tumawa siya. It's my mansion cupcake, it's our mansion now. Sabi niya at nabigla ako. Nakalimutan ko minsan na nagpakasal ako sa isang bilyonaryo. Siyempre, magkakaroon siya ng mansion sa ibang bansa. Now let's enjoy our honeymoon and relax. Deserve nating tatlo yan, sabi niya sabay yakap sa bewang ko. Tumango ako at hinalikan niya ang noo ko. Let's go to the pool. Sabi ko dahil tamang-tama ang panahon para doon, at tumango siya. Kahit anong gusto mo babe, sinabi niya. Naglakad na kami papunta sa kwarto namin na napakaganda talaga. O hindi ako bumili ng swimsuit, buntong hininga kong sabi. Meron sa closet, medyo binili ko bago pumunta dito. Sabi niya at tumawa ako. Pumasok ako sa closet at hinanap sila. Sinubukan ko ito at ito ay maganda. Pagtingin ko sa salamin, napatingin ako sa flat kong tiyan. Kung gaano ito kalaki pagkatapos ng ilang linggo. Lumabas ako at nakita ko si Hunter. Alam kong magiging maganda ito sa iyo. Ngumisi siya. Siyempre alam mo, sabi ko habang pababa ng hagdan. Alam kong sinusundan niya ako, dahil naririnig ko ang mga yabag niya. Pumunta ako sa pool at naglakad papunta sa hagdan. Easy there, ayokong madulas ka, sabi niya at nilibot ko ang mata ko. I am good Hunter, hindi ako madulas, sabi ko at ngumisi siya. Hindi natin alam yun, accident happens you know, sabi niya at napabuntong hininga ako. Okay lang ako, relax, sabi ko at bumuntong hininga siya. Pinagsalikop ko ang daliri namin habang naglalakad pa ako sa pool. Ang tubig ay perpekto, hindi masyadong malamig. Ito ay mainit-init. Hinayaan ko ang kamay ni Hunter at lumangoy papasok. Hinayaan kong magpahinga ang kalamnan ko habang lumalangoy ako sa katahimikan. Napasigaw ako nang maramdaman kong may humatak sa akin pabalik. The heck Hunter, tinatakot mo ako, sabi ko at tumawa siya. Sorry, gusto lang kitang hilahin sa akin. Nakangiti pa rin siyang humingi ng tawad. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya habang pinulupot niya ang bewang ko. After being in the pool for literal 2 hours, lumabas na kami ng pool. Mas malamig ang panahon at madilim na. Pumasok ka muna sa banyo nilalamig ka, sabi ni Hunter at tumango ako. Pumasok ako sa banyo at naligo ng mainit. Nang matapos ay nagbihis na ako at lumabas. Ano ang kakainin natin para sa hapunan? Tanong ko habang nagugutom ako. Pumasok si Hunter sa shower na hindi nag-abalang isara ang pinto. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin. Tanong niya habang binubuksan ang shower. May iluluto ako, mungkahi ko. Hindi ka ba pagod? I can order something out. Baka pizza. Tanong niya at nagkibit balikat ako. Why not? Pupunta ako sa sala, sabi ko. Okay, put the TV on. There are good movies at this time. Sabi niya and ngumiti ako. Will do. Lumabas ako at pumunta sa sala. Umupo ako sa isa sa couch na may unan sa kandungan ko. Tama ang sinabi ni Hunter na may magagandang movies, meron talaga. After 20 minutes, sinamahan ako ni Hunter sa couch. Nag-order na ako ng pagkain, 10 minutes andito na. Sabi niya at tumango naman ako. Nakasandal ako sa dibdib niya habang nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Kailan ang susunod na appointment sa doktor? Tanong niya sa paglalaro ng buhok ko. I am already 3 weeks pregnant. I have to meet her in my 10th weeks. Sabi ko. That's okay, just let me know and I will take you. I am not too good at remembering things. Sabi niya na natatawa sa sarili. Will do. Bumulong ako tungkol sa panunood ng pelikula. Tumunog ang bell at tumayo si Hunter.
I paused the movie and went to the kitchen para kumuha ng 2 plato at 2 inumin. Para sa akin ang tubig. Bumalik ako sa sala at naabutan kong binubuksan ni Hunter ang box ng pizza. Hinawakan ko siya ng plato niya at nilagyan ko ng mainit na pepperoni pizza ang akin. Yummy! After 35 minutes tapos na kami. Naglinis ako habang si Hunter naman ay naglalabas ng basura. Nang matapos ako ay napagod ako. Wala man lang akong nagawa. Umupo ako sa tabi ni Hunter at ibinalik ang ulo ko sa kanya. Sa pagkakataong ito naramdaman kong pumikit ang mga mata ko at hinayaan kong pumikit. Ang tanging natatandaan ko ay isang halik na inilagay sa aking noo at ako ay binuhat. Sleep well my two princess. Makalipas ang 3 buwan. Nagising ako kaninang umaga dahil sa sakit. Gusto kong sumuka pero nanatili ako sa kama. Kumuha ako ng sabon at inamoy ito. Malaking tulong ito sa morning sickness ko. Ilang linggo na ang nakalipas, niregaluhan ako ni Skylar ng pregnancy pillow. This pillow is damn comfortable at nasanay na agad ako. Malaking tulong yun at minsan ay may ini si Hunter sa hindi ko pagyakap sa kanya. Ngayong gabi ay nagplano si Ryan ng isang surprise party para kay Skylar dahil birthday niya. Okay ka lang. Lumingon ako at nakita ko si Hunter na inaantok na nakatingin sa akin. 6 AM na at kahapon late siya dumating. I'm fine. Matulog ka na masyado pang maaga, mahinang sabi ko at napapikit siya. Hinalikan ko siya sa pisngi bago naglakad papuntang banyo. Ginawa ko ang aking business at nagbihis. Lumalabas na ngayon ang bukol ko at maraming damit ang hindi nakasya sa akin. Nagsuot ako ng simpleng damit na binubuo ng isang sando at sweatpants. Bumaba na ako at naghanda ng almusal. Gumawa ako ng some eggs at some apple juice. Iyon ang paborito ng baby. During the weeks, binalak namin ni Skylar na bumili ng damit para sa baby. Napagdesisyonan na namin kung saan bibilhin, pero hindi na kami bibili ngayon. Kailangan pa naming maghintay ng 4 na buwan pa. Tsaka kailangan pa naming gawin ni Hunter ang nursery room. Nais din ni Skylar na gawin ang baby shower na gaganapin 2 buwan bago ang takdang oras. Morning. Pumasok si Hunter at hinalikan ako sa labi. Apple juice. Sabi niya at tumawa ako. Morning, sagot ko. I have to go to the office today. I will come early as we have to go to Ryan's place. Sabi niya at tumango naman ako. Alam mo naman kung ano ang isusuot diba? Tanong niya at nilibot ko ang paningin ko. I will wear the outfit you brought, sabi ko at nasiyahan siya sa sagot ko. 6 PM na at naghahanda na ako. Nasa shower si Hunter dahil kakauwi lang niya pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Naglagay ako ng light makeup at naglagay ng pabango. Damn baby, lumingon ako at nakita ko si Hunter na nakatingin sa akin. Naka-black jeans siya at blue sky-v shirt. I take that as a compliment, sabi ko at tumawa siya. Of course it is, sabi niya at niyakap ko siya dahil sa tiyan ko. Let's go or we will be late, sabi ko at tumango naman siya. Bumaba na kami at sumakay sa kotse. After 20 minutes, nakarating na kami sa bahay ni Ryan. Pumasok kami nakilala ni Hunter sa paligid at nadatnan siya at ang mga magulang ni Hunter sa sala. Sofia, sabi ni Mommy Amanda na naglakad palapit sa akin. Niyakap ko din siya sa gilid. Oh my, you are stunning with your baby bump. Sabi niya at natawa naman ako. Thank you po, sabi ko at tumingin sa paligid. Okay listen everyone, ilang minuto na lang darating na si Skylar. So turn off the lights and don't make a noise. Sabi ni Ryan at naghanap ng pwesto ang bawat isa at nanatiling tahimik. Lumapit sa akin si Hunter at inakbayan ako. Naghintay kami ng 5 minuto bago pumasok sa kwarto sina Skylar at Ryan. Napatalon siya nang bumukas ang ilaw at naghiyawan ang lahat. Surprise! Ngumiti siya at nagpasalamat sa lahat. Happy birthday Sky, sabi ko at niyakap siya. Thank you Sofia, nakangiting sabi niya. And damn, you slay in this outfit. Thank you, nakangiting sabi ko. Babe I even bought you a cake, sabi ni Ryan sabay halik sa pisngi niya. Well thank you baby, sabi niya habang iginiya siya ni Ryan sa harap ng mesa. Hiniwa niya ang cake habang kinakanta ng lahat ang birthday song. Nagpa-picture si Ryan at nang matapos iyon, parehong nilagyan ni Ryan at Hunter ng cream ang pisngi niya. Pumikit siya at sinubukang tumakas ngunit siya ay nakulong. Oh my God, guys, sabi niya habang tumatawa kami. Kinuha niya ang tissue paper at pinunasan ang kanyang pisngi na nanlilisik sa kanila. You both are such idiots, sabi niya at nag-roll eyes sila. Love you too babe, sabi ni Ryan at hinalikan ng mga labi. Si Ryan at Hunter ay naghiwa ng mga cake at ipinamahagi sa amin.
Ang cake ay chocolate, at pareho kaming nasiyahan ng baby. Gabi na nang matapos ang small party. Tinulungan namin si Ryan na maglinis at pinuntahan ni Skylar ang mga regalo niya sa kwarto niya. Pagod ako at may pasok pa ako bukas, sabi ni Ryan at tumawa si Hunter. Same dude. Bumalik si Skylar at mukhang kinakabahan siya. Nakangiti siya sa amin, sabay yakap kay Ryan. Well, before everyone left, I have something to tell you, sabi ni Skylar at tumango kami. What is it? Curious na tanong ni Mommy Amanda, at tumawa si Daddy Nathan sa kanya. Hayaan mo siyang magsalita, babe. Sinabi niya na nakakuha siya ng tingin mula kay Mommy Amanda. Yeah, kaya may sasabihin ako sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Ryan. Sabi niya, and Ryan looked at her confused. Say it, babe. Tinatakot mo ako, sabi ni Ryan. I am pregnant. Sabi niya at napabuntong hininga kami. Nanlaki ang mata ni Ryan at natigilan. Pumunta kami ni Mommy Amanda kay Skylar at niyakap siya. Oh my God girl, congrats, sabi ko. Ngayon magkakaroon ako ng 2 apo na tumatakbo sa paligid, sabi ni Mommy Amanda at pareho kaming tumawa. Lumapit si Ryan kay Skylar at niyakap siya. Baby, sobrang saya ko, sabi niya at ngumiti si Skylar. Kailan mo nalaman? Gulat na gulat pa ring tanong ni Ryan. Kahapon ng umaga, gusto ko sanang sabihin sa'yo pero wala din akong lakas ng loob. Sabi niya at napabuntong hininga si Ryan. That's alright, sinabi niya. Well, guess we both gonna be a dad soon. Sabi ni Hunter at tumango si Ryan na nakangiti pa rin ng malawak. And I guess kapag nag-shopping tayo hindi lang para sa akin, sabi ko at namula si Skylar. I think we should leave now. Sophia need to rest and we all have work tomorrow. Sabi ni Hunter at tumango naman sila. Tumayo ako, at niyakap sila bago umalis. Makalipas ang 7 months. Due date in 2 months. Babe, are you ready? Tanong ni Hunter mula sa sala. Just 1 more second. Sigaw ko habang naglalagay ng earrings. I put my makeup 1 more time, at inayos ang buhok ko. Bilisan mo, babe, malilate na tayo. Sabi niya at napaungol ako. I'm done. I am coming, sabi ko at kinuha ang purse ko. Kinuha ko ang phone ko, at dahan-dahang bumaba. Kapag nakita ako ni Hunter na tumatakbo, papatayin niya ako. Pupunta kami sa espesyal na lugar, kung saan tinulungan ni na Mama at Mommy Amanda si Skylar sa baby shower ko. Naglakad ako papunta sa sala kung nasaan si Hunter. Nakita niya ako at ngumiti. Damn, my babies are hot, sabi niya at tumawa ako. Si Skylar ang pumili ng dress ko, at gusto ko ito nung una ko itong makita. Let's go, malilate na tayo, sabi ko at tumango naman siya. Bago siya umalis ay sumundal siya at hinalikan ang aking mga labi dahilan para makakuha siya ng mapupulang labi. Tinignan ko at inilagay ko ang daliri ko para punasan ito. Pinagsalikop niya ang daliri namin, at naglakad na kami papunta sa sasakyan. Pagdating namin doon ay nagpark na kami, at bumaba ng sasakyan. Mom wanted some nature view so she chose something close to it, sabi ni Hunter at tumango ako. Sabi ka kung makita ang location. Naglakad kami at napabuntong hininga ako habang nakatingin sa paligid. It was beautiful. Pinalamutian nila ito ng simple. Napangiti ako nang makita ko sila sa tabi ng isa sa mga table. Niyakap ko sila nang lumapit sila sa akin. This is so beautiful, sabi ko habang pinagmamasdan ang paligid. Glad you like it, nakangiting sabi ni Mommy Amanda. I love it, sabi ko ng totoo. Well, let's have lunch and then we will cut the cake, mungkahi ni Skylar at tumango kami. Pumunta kaming lahat sa table at umupo. Maraming flavors ng pagkain sa gitna at hindi nagtagal ay kumain kami. So Sophia, anong gusto mo? Tanong ni Daddy Nathan. I don't mind, I will love him or her equally, sabi ko at tumawa sila. And you son? Tanong ni Mommy Amanda at nagkibit balikat si Hunter. Katulad ng sinabi ng asawa ko. Nakangiting sabi niya. Well, time to cut the cake and to find out, excited na sabi ni Skylar. Sa loob ng cake, mayroong isang kulay na magpapakita ng kasarian ng baby. Kung pink yun, ibig sabihin magkakaroon ako ng baby girl, pero kung blue then it means magkakaroon ako ng baby boy. I will bring cake, sabi ni Ryan at tumayo. Tumakbo siya sa kabilang dulo at nawala. Pinagsalikop ni Hunter ang mga kamay namin at tumayo kami. Bumalik si Ryan na may dalang stroller na pinalamutian din. Napangiti ako nang makita ko ang cake. Naglakad kami sa likod nito at tumayo. Ready na guys? Tanong ni Papa at tumango kami. I will blow those after you cut the cake, sabi ni Daddy Nathan habang ipinakita sa amin ang ilang tubes na puno ng mga makukulay na papel. Okay, 1, 2, 3, sigaw ni Skylar and we cut the cake.
Inilabas namin ang isang piraso nito, kasabay ng pag-blow ni Daddy Nathan sa mga tubes. Tink! It is a girl! It's a girl! Sigaw ni Mommy Amanda at Mama. Napatingin ako kay Hunter at nakita ko siyang nakatingin sa cake na walang luha. Nilagay ko ang kamay ko sa braso niya at ngumiti siya sa akin. Tama ako, I will have another princess. Nakangiting sabi niya ng malawak. Yeah, we are having a princess, sabi ko at niyakap niya ako ng mahigpit hanggat kaya niya. Ang aking big bump ay hindi nakakatulong. Oh my God, we need to go shopping now, tili ni Skylar at tumango ako. Nilingon ko si Hunter at sinabing, we need to do the nursery room too. Hinalikan niya ang noo ko at pinulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Huwag kang mag-alala love, mabilis itong gagawin. Hiniwa ni Mama ang cake at ipinamahagi sa amin ang cake. Umupo kami at nagsimulang mag-usap tungkol sa pangalan ng baby. Lahat ng pangalan ay common, at wala akong mapili sa kanila. Sir, andito na po sila. Lumapit sa amin ang isang lalaki. Sino? Naguguluhang tanong ni Hunter. Ang media sir. Sabi niya at tumango naman si Hunter. Kumunot ang noo ko sa kanya. Iniwan kami ng lalaki at lumingon sa akin si Hunter. Babe, nakalimutan kong sabihin sa'yo na gusto tayong kausapin ng media. Sabi ni Hunter at napaungol ako. Ayokong makipag-usap sa kanila, sabi ko. You won't have to. Ako lang ang magsasalita. I think they will take some pictures of us. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Ayoko, napabuntong hininga ako. Bakit mo pa sila tinawag? Tanong ni Daddy Nathan na nakatingin sa kanila sa malayo. I did not. They kept on following wherever I went going. I kinda knew they will come here. Sabi niya at napabuntong hininga si Mommy Amanda. Ang mga taong ito ay seryosong nangangailangan ng isa pang trabaho. Sabi niya kaya napatawa kami. Okay, let's go, sabi ko sa katumayo. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking likuran, habang nagsimula kaming maglakad kung saan man sila naruroon. Nagulat ako nang makita ko ang napakaraming tao sa backyard ng lugar na ito. Ang baby natin ang bagong headline for the moment, sabi ni Hunter at maniwala ka kapag sinabi kong ayoko ng ganun. Seryoso kong sinimulan ang pagkamuhi sa mga taong iyon. Ayokong maging headline ng baby ko ng ilang stupid news. Tinanggal ko ang hindi pagkagusto ko sa kanila at pilit na ngumiti. Hinila ako ni Hunter sa tabi niya habang ginagabayan kami ng bodyguard niya sa gitna. Nang makarating kami ay nagsimula na silang kumuha ng litrato. Mr. Anderson, ano ang nararamdaman mo sa batang ito? Ang bago mong tagapagmana ng negosyo mo. Tanong ng isa at hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng galit sa kanya. Siya ay seryosong nanggagalit sa akin at ang aking mga hormone ay hindi nakakatulong. I am proud to be a father and whatever she wants to be I'm completely fine with that. I will not force her into anything and now I am requesting you all to leave us alone. We want to keep anything else private. Malamig na sabi ni Hunter at tumahimik ang crowd. Way to go baby. After some more pictures, naglakad na kami pabalik sa family namin. Ang tagal nyo, sabi ni Skylar nang makarating kami. Yeah, they kept on taking pictures, sabi ko and she rolled her eyes. Ryan, magiging pareho ba sila sa akin? Tanong niya kay Ryan at nagkibit balikat siya. Siyempre magiging ganyan sila, sabi ni Hunter na nakakuha ng tingin mula kay Ryan. Ayokong nasa buhay ng baby ko sila, sabi ni Skylar at tumango si Ryan. Don't worry, sisiguraduhin ko yan babe, sabi niya at napangisi naman si Hunter. Good luck with that, parang hindi ko sinubukan, sabi ni Hunter at sinamaan siya ng tingin ni Ryan. Sa tingin ko, pinapagaan lang niya si Skylar. Ito ay malinaw na hindi niya gusto yun. Hunter shot the hell, sabi niya at nagtaas ng kilay si Hunter. Nagsasabi ako ng totoo, sabi niya, at bago magsalita ulit si Ryan, ay pumagitna ako. Okay, let it for now. Let enjoy the evening, sabi ko at tumango naman sila. Ilang linggo na ang nakakalipas simula nung baby shower ko. Ang baby ay nagsimulang sumipa at ngayon ito ay talagang madalas. Gabi-gabi, uupo ako habang hinihintay ang pagdating ni Hunter at kapag nakarating na siya ay mag-shower siya ng mabilis para makausap siya. Nag-shopping kami ni Skylar para sa baby. Mas marami akong binili na girly stuff kaysa kay Skylar. Bumili siya ng unisex dahil hindi pa niya alam ang kasarian. Sinamantala namin ni Hunter ang pagkakataong ito para gawin ang nursery room. It was now only 3 weeks before my due date. Ako ay pagod, nasasabik, masaya at naiinip. Ang pag-upo sa bahay minsan ay boring. Sasabihin ko kay Hunter na ihatid ako sa bahay ni Mama, at doon niya gagawin ang paborito kong strawberry cake. Pagpunta ko sa bahay ni Mommy Amanda, ginugol ko ang araw ko sa pagbabasa ng lahat ng librong mayroon siya. Talagang kawili-wili sila. Sinabi ng aking doktor na ang aking baby girl ay gumagana ng perpekto, she was developing much better and there were no complications.
My belly was bigger. Sisipa lang siya kapag nakahiga ako, o kapag nakaupo ako para manood ng movie. Kumusta ang dalawa kong favorite girls? Tanong ni Hunter na nagpawala sa isip ko. Nasa kandungan ko pa rin ang libro ko. Napangiti ako nang lumapit siya sa akin at hinalikan ang labi ko. Again in my shirt Ngumisi siya at nagkibit balikat ako. My own shirt stopped fitting me, sabi ko at tumawa siya. Maliligo ako nang mabilis at babalik ako, sabi niya at tumango naman ako. Pumasok siya sa banyo nang hindi isinasara ang pinto. Alam niya na ngayon ay pumupunta ako sa banyo tuwing 20 minuto. Puwera biro, ang sanggol ay tulad ng sa aking pantog. Isinara ko ang libro ko at nilagay sa bedside table. It was 7 p.m. Kinuha ko ang pregnancy pillow at inayos sa likod ko. A few days ago, I started to get some contraction and when I went to the doctor, sabi niya normal lang daw kasi malapit na ang due date ko. Binalaan din niya ako na baka lumabas ang baby bago pa ang due date. Lumabas si Hunter na walang sando at umupo sa tabi ko. Binigay niya sa akin ang tuwalya niya at alam ko kung ano ang gusto niyang gawin ko. Kinuha ko iyon at hinaplos ang basa niyang buhok. I don't know why pero I kinda like doing it and now he made it a routine. Nang matapos ay binigay ko sa kanya at pumunta siya para ilagay sa laundry basket. Lumapit ulit siya at pinatong ang ulo niya sa kandungan ko. Baby girl, you are going to be here and I will stop having your mommy all the time alone with me, sabi ni Hunter at tumawa ako. Bakit mo naman sasabihin? Tanong ko na pinasadahan ng daliri ko ang basa niyang buhok. Well, for one you would stop doing that to me every night since she will be here with you. Sabi niya sabay turo sa mga kamay ko sa buhok niya. For two you will spend more time with her sa araw at sa gabi dahil maliit pa siya. Hunter, seryoso ka bang nagseselos sa sarili mong anak? I teased and he pouted. Ilalayo ka niya sa akin. Kumunot ang noo niya. O ayan, Hunter, pinapagalitan mo siya, sabi ko habang hinihimas ang tiyan ko. Inabot niya ito at hinalikan. Sorry baby, hindi sinasadyang magalit ka, sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. Maya-maya lang ay sumipa siya ng malakas at napabuntong hininga ako. Naramdaman din yata ni Hunter dahil nasa tiyan ko ang kamay niya at tinignan niya ako ng matalim. Damn baby girl, sabi ni Hunter at ginawa niya ulit. Sumirit ako sa sakit na hinihimas kung saan dahan-dahan niyang hinampas. Normal ba na ginagawa niya iyon? Nag-aalalang tanong ni Hunter at tumango naman ako. Malapit na ang due date niya. I managed to say as this time panibagong contraction na naman ang nangyari. Bumuntong hininga ako sa kasumandal. Gusto mo bang maglakad-lakad? Tanong niya at tumango naman ako. Pwede ba tayong pumunta sa park? Gusto ko ng ice cream, sabi ko at tumawa siya. Get ready, I will take you, sabi niya at tumango naman ako. I was already wearing my black leggings so I changed in one of my shirts, and nagsuot ng jacket since medyo maginaw sa labas. Nagsuot ng hoodie si Hunter at lumapit sa akin. Let's go, sabi niya sabay kuha ng phone ko. After 15 minutes nakarating na din kami. Masikip at maraming mga ilaw na decorations din. Naglakad kami ni Hunter sa kahabaan ng park na nagmamasid sa paligid. Nagpapasalamat kami na walang paparazzi o media guys sa paligid. Pumunta kami sa ice cream store at bumili ng ice cream namin. Mabilis kaming kumain. Pumunta kami sa lake at umupo. Mas payapa at medyo mahangin. Sobrang hangin dito, sabi ni Hunter at nakahinga ako ng maluwag. No, it's good. Gusto namin, sabi ko at tumawa siya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya habang nakatingin sa lake. Sa susunod na pagpunta natin dito, ay kasama ang baby girl natin. Sabi niya at tumango naman ako. So how many kids are we having after this little one? Takang tanong ni Hunter at napangiti ako. Iyon ay hindi ko alam. Hayaan mo muna itong lumabas, sabi ko. Sa kabilang banda, si Hunter. Nakapagtataka ang pag-upo dito kasama niya at pag-imagine ng aking munting prinsesa na tumatakbo sa paligid. Malamig ang panahon pero gusto niya. Nag-vibrate ang phone ko at kinuha ko ito. Where are you? Message from Ryan. Sa park kasama si Sofia, bakit? Nag-vibrate agad ang phone ko at napakunot ang noo ko sa message. Gumawa lang ng eksena si Samantha sa harap ng bahay ng magulang mo. Panatilihin mo si Sofia dyan. Mas magiging ligtas siya dyan. Seryosong may lakas ng loob ang beach na ito na gawin iyon. Napatingin ako kay Sofia at matutulog na siya. She looked so peaceful. Tinawagan ko ang security ng bahay ko. Yes sir, tanong niya. Anong nangyayari doon? Itinanong ko. May dalawang babae na ayaw umalis. Hindi namin binuksan ang gate gaya ng utos sa amin ng daddy mo. Good. Iuwi ko si Sofia ngayon, at gusto kong umalis sila bago ako makarating doon. Tawagan ng pulis kung ayaw nilang umalis, pero gusto kong malayo sila sa bahay ko, sabi ko. Yes sir.
Ibinaba ko ang tawag at mahinang niyugyug si Sofia. Sagot niya na nakapikit pa rin. Come on baby, let me bring you both home, sabi ko at tinatamad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahawak ako sa bewang niya habang tumatayo. Ayokong madapa siya dahil inaantok pa siya. Hinayaan niya ako at naglakad na kami papunta sa kotse namin. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa bahay at walang tao. Ang mga security guys lang ang nandoon para buksan ang gate. Kinuha sila ng mga pulis, sir, sabi niya at tumango naman ako. Pumasok ako at inihiga ang inaantok kong asawa. Sa kabilang banda, si Sofia. Ilang linggo na ang nakalipas, at ang due date ay anumang oras. Mas naging maingat si Hunter for some reason at hindi ko alam kung bakit. Nakasakay na kami ngayon sa kotse at papunta sa bahay nila Hunter. Ang kanyang mga magulang ay nag-organize ng isang maliit na hapunan kung saan ang bisita ay kami, Skyler, Ryan, Mama at Papa. Naghanda na kami at pumunta na kami doon. Mabilis kaming nakarating dahil walang traffic. Hey Big Mama, sabi ni Skyler at mapaglaro akong tumingin sa kanya. I hate that name. Hey yourself, sabi ko. Malaki na ang baby bump niya ngayon, at kitang-kita sa damit niya. Settle yourself in the living room dear. Malapit na akong matapos magluto, sabi ni Mommy Amanda mula sa kusina. Pumunta si Hunter at sumama sa mga lalaki. Nag-uusap sila tungkol sa ilang bagay sa security. Wala na silang ibang ipinaalam sa amin. Pumunta ako sa sala at nakita ko si Mama. Hey Mama, niyakap ko siya at ngumiti siya. Kamusta ang apo ko? Tanong niya at tumawa ako. Healthy and is going to pop out soon, sabi ko at tumango siya. Umupo kami at nagsimulang mag-usap. Maya-maya ay dumating si Mommy Amanda at sumama sa amin. May pinag-uusapan pa ang mga boys at mukhang tensyonado si Hunter. Alam kong wala siyang sasabihin sa akin dahil ayaw niyang ma-stress ako. Natigilan kaming lahat nang may biglang kumatok sa pintuan. What the hell, sabi ni Mommy Amanda na nakatingin kay Daddy Nathan. Stay here, titingnan namin, utos ni Hunter at napakunot ang noo ko. Lumabas sila at nagkatinginan kami. What the hell is happening? Wala man lang sinasabi sa akin si Ryan, sabi ni Skyler at napabuntong hininga kami. Ang alam ko lang ay tungkol ito sa security, sabi ko. Don't take too much stress girls. It's not good for the baby. Nag-aalala lang, sabi ni Mama. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Bulong ni Skyler at tumango naman ako. Papasukin mo ako. Nanlaki ang mga mata namin, at kapwa nagmura sina Mama at Mommy Amanda. Bumalik na ang beach na iyon, sabi ni Mommy Amanda na naglakad papunta sa pinto. Sinundan namin siya, at nakita namin si Mommy Samantha sa pintuan. Kasama niya ulit si Britney. Ano bang gusto nila ngayon? Oh, so it was true. Nabuntis ka talaga, sabi ni Mommy Samantha na nakatingin sa akin. Oh my God, mawawala na ang katawan mo ngayon. Naiinis na, sabi ni Britney habang nakatingin sa akin ng masama. Anong gusto mo ngayon? Galit na tanong ko. Simula noong sinira ni Hunter ang kontrata ay inuutusan kitang hiwalayan siya at bumalik sa bahay. Sabi ni Mommy Samantha, at tinignan ko siya nang hindi makapaniwala. What the fuck? Galit na sigaw ni Hunter. How the hell can you ask me to do that? Tanong ko at ngumisi siya. I am your mother and if you don't listen to me I will go to the police station at magsasampa ng kaso kay Hunter na inagaw kanya sa amin. Sabi niya na mas lalong ngumisi ng masama, at mas lalo lang akong ginagalit. No Samantha, hindi mo pwedeng gawin sa kanya yan. Nakipagtalo si Mama. Kaya niya, and I will take Sofia place. Kaya mas mabuting ipalaglag mo ang batang iyan, dahil hindi ito magkakaroon ng ama. Magiging kahihiyan ka, nakangiting sabi ni Britney at naikuyong ko ang kamao ko. Sino ka ba para magdesisyon kung sino ang dapat kong manatili? This is my wife and my child. Touch them and women or not I will fucking kill you. Galit na sigaw ni Hunter. I want my daughter back. The child you can keep it. Sabi ni Mommy Samantha. What the heck? Hindi ako mag-aalaga sa batang yan, keep it with you. Sabi ni Britney. I am not your daughter. You may have gave birth to me but you were never a mother figure to me. Iniwan mo ako sa pangangalaga ng iyong servant noong ako ay 3 araw pa lamang. And for that, I should thank you kasi nandito ako ngayon dahil sa kanila at inalagaan nila ako. Si Mama Martha at si Papa Roger ang aking ina at ama. Napapikit ako at naramdaman kong sumakit ang likod ko. Alam kong magkakaroon ako ng panibagong contraction sa lalong madaling panahon. You fucking bitch, you should really watch your tongue. Sinamaan ako ng tingin ni Mommy Samantha. You will get a divorce and Britney will take your place. If you want to keep the child it's not my problem. Sigaw ulit ni Mommy Samantha. I will never get a fucking divorce just to satisfy you.
For once I got what makes me happy and I am not going to leave it just for a gold digger like you. Oh my God, napasinghap ako sa sakit habang hawak ko ang baby bump ko. Shit Sofia, hinawakan ni Skyler ang mga braso ko habang pilit kong hinahabol ang aking hininga. Nanlaki ang mata ko nang may maramdaman akong likido sa binti ko. Oh baby, Sofia okay ka lang? Tumakbo sa akin si Hunter at nag-aalalang tumingin sa akin. I think my water just broke, sabi ko at nanlaki ang mata niya. Oh shit, bulong niya na nakatingin pa rin sa akin. Anak dalhin siya sa ospital, titingnan namin itong dalawa, sabi ni Papa na nag-aalalang nakatingin sa akin. Oo opo, sabi niya sabay hawak sa braso ko. Ito ay hindi masyadong masakit, ngunit ang contraction ay mas madalas kaysa sa normal at mas masakit dahil ang baby ay nasa aking pantog. Wait, I'm not done with you. Sigaw ni Mommy Samantha, at napalingon si Hunter sa kanya. Believe me you are fucking done. Kung may mangyari sa anak ko o sa asawa ko, humanda ka sa mga consequences. I will not fucking leave you in peace. Malamig na sabi ni Hunter at napalunok si Mommy Samantha. Tahimik kaming naglakad ni Hunter patungo sa sasakyan. Naramdaman ko ang pag-igting niya, at patuloy pa rin siya sa pagkuyong ng kanyang kamay. Hey, matigas kong sabi kaya napatingin siya sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan. Relax, magiging maayos din ang lahat, sabi ko nung humiwalay na kami. Paano kung may mangyari sa kanya, your water broke dahil sa sobrang stress mo at... Hunter, everything is fine. It was her due time and I guess she wants to come out now so let's make her wait okay. Sabi ko at tumango naman siya. Hinalikan niya ang labi ko bago nagmaneho. Wait, kailangan nating umuwi, at kunin ang bag ko. May mga baby clothes at mga diaper dito, sabi ko at tumango naman siya. Bago pumunta sa ospital, sinamahan kami ni Skyler kasama si Ryan. Hindi siya makapagmadali, ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya. Tinulungan niya akong magdala ng mga bag na nakalimutan ni Hunter. Pagdating namin sa ospital, umupo ako sa wheelchair. Huminga ako ng malalim at pinipilit na huwag magpanik, dahil yun lang ang paraan para mabawasan ang contraction ko. Mr. Knight, kailangan mong maghintay dito, dahil kailangan namin siyang palitan at gawin ang ilang test. Sabi ng isang nurse at tumango siya na nakatingin sa akin. Dinala ako ng nurse sa isang kwarto kung saan ako nagpalit hanggat kaya ko. Pagkatapos ay ibinalik ako sa wheelchair. Dinala nila ako sa isang kwarto at pinahiga ako doon. We will make some tests to see when the baby will be out. Just breathe in and out kapag may contraction ka, okay? Tanong ng nurse at tumango naman ako. Hinawakan niya ang kamay ko at naglagay ng ilang tubes. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat habang nakapikit ako ng bahagya. Tatawagin ko ang husband mo, sabi niya at tumango naman ako. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong dumaan ang kamay niya sa ulo ko at iminulat ko ang mga mata ko. Nakatayo si Hunter habang nakatingin sa akin na may maliit na ngiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Masakit, pagod, excited at masaya, sabi ko at tumawa siya. Ngayon Hunter, kamusta ka na? Tanong ko at napabuntong hininga siya. Good, sagot niya. Sigurado ka, pwede mo akong kausapin, sabi ko at tumango naman siya. Masama lang ang pakiramdam ko na hindi ko napigilan sina Tita Samantha at Britney na lumapit sa'yo. Lagi silang gumagawa ng kalokohan bago umalis. Sabi niya at napabuntong hininga ako. Hunter, I am fine. The baby is fine. Stop blaming yourself for nothing and stop thinking about them. Think about the small human that is going to pop out of me any seconds. She deserves to feel special, sabi ko at tumawa siya. Both of you are special to me, babe. Walang makakapagpabago niyan, sabi niya at napangiti ako. I love you, Hunter, sabi ko at ngumiti siya. Yumuko siya at hinalikan ang labi ko. I love you too, babe, sinabi niya. Bigla akong nakaramdam ng panibagong contraction, at bumuntong hininga ko habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Hunter. Sorry to interrupt pero kumusta ang pakiramdam mo? Lumingon kami at nakita ang doktor. Lumalala ang contraction. Ang sakit ng likod ko, sabi ko at tumango naman siya. That's normal, and let me tell you that you are ready for labor. Ang susunod na contraction na makukuha mo ay ang oras para lumabas ang baby. So let's not waste time and let do it, sabi niya at tumango naman ako. Nanatili si Hunter sa gilid ko, at hinawakan ang kamay ko na dahan-dahang pinahid ang daliri niya dito. Dalawang nurse ang pumasok, at nagsimulang magkabit muli ng ilang tubes. Nasa tabi ko palagi ang doktor gaya ni Hunter. Okay, I will ask you to push when you feel the next contraction. Sabi ng doktor at tumango naman ako. I felt it and did it. Good. Again do it. Breath in and out. Sabi niya at ginawa ko lahat ng sinabi niya. One last time and the baby will be out. Sabi niya as I painted. Halos maubos na ang energy ko.
Come on my queen, you can do it. You are a strong baby. I love you, sabi ni Hunter, sabay halik sa noo ko at dahan-dahang hinimas ang buhok ko. Naikuyin ko ang kamay niya nang maramdaman ko ang panibagong pag-ikli na kumukuha ng lahat ng lakas ko. Naramdaman kong may ipinatong sa akin, at pagtingin ko nakita ko yung nurse na naglalagay ng tuwalya tapos yung baby ko. Congratulations Mr. and Mrs. Anderson, sabi ng doktor habang hinahawakan niya ang baby. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko nang makita ko ang aking little princess. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanya para hawakan siya. Napatingin ako kay Hunter at nakita kong umiiyak na siya. She is so beautiful, bulong ni Hunter at tumango ako. Mama, I will have to clean her up, and we will shift you to another room where you can meet your other family. Sabi ng isang nurse at tumango kami. Inilayo nila siya sa akin at pumunta sa kabilang side ng kwarto. You did it baby, sabi ni Hunter, at napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya at umiiyak. Umupo siya sa tabi ko at inilapit ang mukha niya sa labi ko. I kissed him back and he depended on the kiss. Agad kaming umalis dahil wala na akong masyadong lakas. Pagod ka talaga ha? Tanong niya. Yeah, sabi ko at tumango naman siya. Let them shift you, then you can sleep. Sabi niya at tumango naman ako. May ibang nurse na dumating at inilipat ako sa kabilang kwarto. Ang silid na ito ay may 2 kama at isang crib para sa baby. Sumandal ako kay Hunter habang sinusubukan kong tumayo. Mahigpit niya akong niyakap habang naglalakad kami patungo sa kama. Kakargahin ko sana ikaw, pero natatakot ako na mas masaktan kita, sabi ni Hunter at umiling ako. It's okay, I am fine, sabi ko habang dahan-dahang umupo. After a few minutes, bumukas ang pinto at pumasok ang nurse kasama ang baby girl namin. Hawak ko siya habang hinahawakan nila ako. Mukha siyang inaantok at napakaliit. Inilapat ni Hunter ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Napakalambot niya, sabi niya kaya napangiti ako. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang aming pamilya at mga kaibigan. Nagtilian ang mga babae nang makita siya. Ang cute niya, tumili si Skyler. Congrats Sofia, sabi ni Mami Amanda, sabay yakap sa akin. Oh, naging mommy ang baby ko, sabi ni Mama, sabay yakap sa akin at napangiti ako. Congrats bro, sabi ni Ryan at niyakap si Hunter. Sorry to interrupt you all but I need to ask the patient some questions. Sabi ng isang nurse na paparating. It's okay, go on, sabi ni Hunter at tumango ang nurse. So we have to make a report and some papers but for that, I will have to ask you for her name. Sabi ng nurse at napatingin lahat sa amin. Hindi ko pa sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Si Hunter lang ang nakakaalam. So, tanong niya at ngumiti ako sa baby ko bago sabihin ang pangalan niya at napabuntong hininga ang lahat. Aliyah Kirsten Anderson. Matapos ipanganak ang aking munting anghel, kailangan kong manatili sa ospital ng 2 araw. Nagsagawa sila ng ilang test sa kanya, at lahat ng results ay positive. Maayos naman siya. Ngayong araw ay lalabas na ako. Si Hunter ay nanatili sa tabi ko palagi at natutulog na kasama ang baby sa kanya. Ang cute nilang tingnan magkasama. Nakahanda nang umalis. Tanong ni Hunter na nagpawala sa isip ko. Yeah, let's go, sabi ko at kinuha si Aliyah sa braso ko. Gusto niya kapag ipinatong ko ang ulo niya sa dibdib ko dahil palagi niyang ipinulupot ang maliit niyang kamay sa laylayan ng shirt ko. I already got her a babysit, sabi ni Hunter at tumango ako. Pinirmahan niya ang aking discharge form at lumabas na kami. I don't want to put her in it yet. Hahawakan ko siya, sabi ko at tumango naman si Hunter. May gusto ka bang kainin? Bibili ako bago umuwi, sabi niya at tumango naman ako. Oo, nagugutom na ako, sabi ko. Ano ang gusto mong kainin? Tanong niya habang nagsimulang magmaneho. Ha, hindi ko alam. McDonald, tanong ko at tumawa siya. Fine by me, sabi niya at hinatid niya kami doon, at umorder. After 15 minutes, nakuha na rin niya ang order namin at hinatid na niya kami pauwi. Nang makarating kami ay nagsimulang umiyak si Aliyah. Bakit siya umiiyak? Tanong ni Hunter habang hinihila namin ang driveway namin. Nagugutom na rin siguro siya, sabi ko at tumango naman siya. Pagkaparada niya, kinuha ko si Aliyah at pumasok sa nursery room. Umupo ako sa couch at sinimulan siyang pasusuhin. Sinabihan ako ng nurse na ipagpatuloy ang breastfeeding sa kanya dahil ito ay mas mahusay kaysa sa formula. I put our food in the kitchen, Hunter said coming in. Nang makita niya kami ngumiti siya at lumuhod sa harapan ko. Sinimulan niyang haplasin ang kanyang ulo ng dahan-dahan at sinipa niya ang kanyang mga binti na binubuksan ang kanyang maliliit na mata. I think she likes when you do that, sabi ko at tumango siya. Oo, nang matapos siya ay tumingin siya sa paligid at humikab. Let me sleep her. Go and fresh up, sabi ni Hunter at tumango naman ako. I gave him Aliyah and she rested her head on his daddy's shoulder.
Tumayo ako at hinayaan kong pumwesto si Hunter habang papasok ako sa kwarto ko. Mabilis akong naligo at nagbihis. Bumalik ako sa kwarto niya at nakita ko si Hunter na nakangiting nakatingin sa isang inaantok na Aliyah. "Let go and eat," sabi ko at lumingon siya sa akin. Tumango siya at pumunta na kami sa kusina. Pero nung nasa hallway na kami, napabalik ako sa pader at hinalikan ako ng mariin ni Hunter. "Para saan yan?" tanong ko habang naghiwalay kami. "Masaya lang ako, binigyan mo ako ng magandang anghel," sabi niya at napangiti ako. Pinagsalikop niya ang daliri namin at hinila ako hanggang sa kusina. Umupo na kami sa counter at nagsimulang kumain. "Kailan ka babalik sa trabaho?" tanong ko at nagkibit-balikat siya. "Hindi ko alam. I asked my assistants to mail me all the paperworks and if there are some paper to sign she can come here," sabi niya at tumango naman ako. "And what about Mommy Samantha? Nasaan siya?" itinanong ko. "Last time I heard she was in jail with Britney, pero baka piyansahan sila ni Tito David. But don't worry, hindi na sila pupunta dito. Naasar na si Tito David na umatras ako sa finance department niya. He had blamed it lahat kay Tita Samantha," sabi niya at napabuntong hininga ako. "Sigurado ka bang hindi pupunta dito si Mommy Samantha? Like it's kinda because of us that Daddy David is pissed off and she was sent to prison. I don't want her to harm Aliyah," sabi ko at bumuntong hininga siya. "I know babe, naglagay na ako ng security sa labas kaya don't worry. Kahit saan ka magpunta may bodyguard na kasama mo," sabi ni Hunter na tumayo. Nagsimula na siyang magtapon ng basura kaya dali-dali kong tinapos ang sa akin at tinulungan siyang maglinis. Nang matapos kami ay pumasok na kami sa aming kwarto at humiga sa aming kama. Ito ay isang mahusay na pagpapahinga para sa aking likod. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaang makatulog. Gayunpaman, hindi ito nagtagal nang muling umiyak si Aliyah. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko si Hunter na nakatayo na. "Sleep babe, pupuntahan ko siya," sabi niya at tumango naman ako. Pagod na akong makipagtalo. Pagkatapos ng marami at nakakagulat na mapayapang pagtulog, nagising ako. This time wala si Hunter dito. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto ni Aliyah. Napangiti ako nang makita ko si Hunter na natutulog sa isa sa mga couch kasama si Aliyah sa ibabaw niya. Pumasok ako sa kwarto at hinila ang isa sa mga kumot sa kanila. 5 PM na at kailangan kong magluto ng hapunan. Hinayaan ko silang matulog habang naglalakad ako papuntang kusina. Nagsimula na akong magluto ng hapunan. Makalipas ang kalahating oras ay tapos na ang lahat. Aakyat na sana ako nang bumaba si Hunter na may dalang gising na si Aliyah. "Nag-enjoy ba kayong dalawa sa pagtulog niyo?" tanong ko at ngumiti nang nakakaloko si Hunter. "Hindi ko nga alam kung paano ako nakatulog," sabi niya at tumawa ako. Hinawakan ko si Aliyah at naglakad papunta sa sala. "Nagluto ka na ng hapunan?" tanong ni Hunter mula sa kusina. "Oo," sagot ko habang niro-rock ko si Aliyah. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang cute blue eyes na nakuha niya mula kay Hunter at hinalikan ko siya sa pisngi. "Nasaan ang halik ko?" tanong ni Hunter habang umuupo sa tabi ko. Hindi ko alam," sabi ko at tumawa siya. Lumapit siya at hinalikan ako sa labi bago sumandal sa sofa. Sumandal ako sa kanya at hinayaan ko si Aliyah sa mga braso ko sa harapan namin. Ito ay perpekto. Ako ay nasa bisig ng aking mahal. Ang aking baby sa aking mga bisig. Ang pamilyang gusto ko noon pa man. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko si Hunter. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko nang hindi siya pinapansin. Alam kong kahit anong mangyari ay palagi siyang nasa tabi ko. Makalipas ang 3 taon, nagising ako sa paghagikik at may gumalaw sa ibabaw ko. Narinig kong umungol si Hunter at sinubukang kumilos pero sa kasamaang palad, nasa ibabaw niya ako. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang 2 kong anak na babae na nakaupo sa ibabaw namin. "Morning mommy," nakangiting sabi ni Aliyah. Siya pa rin ang nagsasalita ng ilang mga salita ng mali. "Morning baby," sabi ko habang gumagalaw. "Happy birthday princess," sabi ko at niyakap siya. Humagikik siya at niyakap ako pabalik. Napatingin ako sa pangalawa kong anak na 2 taong gulang, si Athena ay nasa ibabaw ng kanyang ama na natutulog pa. Ang kanyang buong pangalan ay Athena Celeste Anderson. Kumunot ang noo niya at tumingin sa akin. "Daddy still sleeping," pa-cute niyang sabi sa maliit niyang boses. "You want to wake daddy up?" tanong ko at tumango naman siya. "Then kiss him," sabi ko at ngumiti siya. Medyo nakikiliti si Hunter sa mga halik niya at nakakatuwa talagang makita silang nag-aaway. Sinimulan na niya ang kanyang trabaho at nagsimulang gumalaw si Hunter at ngumiti. Siguradong gising na siya ngayon. Nanatili siyang tahimik at hinayaan si Athena na magpatuloy. Bigla na lang niya itong niyakap at hinila sa kanya. Napasigaw siya ng malakas habang sinubukang makatakas. "You woke the monster up," sabi ni Hunter sa mapaglarong boses. Sinubukan ni Athena na gumalaw, ay kiniliti ng kanyang ama.
Nang matapos sila, pumunta si Aliyah sa kanyang ama at niyakap siya. "Morning daddy," sabi niya. "Morning my little princess. Happy birthday," sabi niya at hinalikan siya sa noo. Ngumiti si Aliyah at bumalik sa akin. "Mommy, we need to get ready. Malapit na si Lola at Lolo," sabi niya at ngumiti ako. Inimbitahan namin ang mga magulang ko, ang mga magulang ni Hunter, sina Skylar at Ryan para sa kanyang birthday at talagang excited siya tungkol dito. "Okay, let's take a shower and get you two ready," sabi ko at tumango naman sila. "Mommy, can we bath together?" tanong ni Athena at tumili si Aliyah. "Yes please mommy," she pouted at tumango naman ako. "Okay but let me take your dresses here," sabi ko at tumango naman sila. "Can I join?" tanong ni Hunter at nagtawanan ang mga girls. "No daddy," nakangiting sabi ni Athena. "You cannot see us," dagdag ni Aliyah kaya napapout si Hunter. "I did bath you both once," sinabi niya at nagtawanan sila. "Alright, I'm going to take your dresses okay," sabi ko at tumayo. Hinayaan ko na sila Hunter at pumasok sa kwarto nila. Pumayag si Aliyah na i-share kay Athena ang kanyang kwarto dahil napakalaki nito para sa kanya. Pumunta ako sa closet nila at kumuha ng 2 damit. Bumalik ako sa kwarto ko at si Hunter lang ang nakita ko. "Nasaan sila?" tanong ko habang nilalagay ko ang mga damit sa kama. Sa loob ng banyo, tumawa siya at tumango naman ako. Naglakad ako papuntang banyo, pero nakalock ang pinto. "Aliyah, open the door," sabi ko at nakarinig ako ng maliliit na yabag. Bumukas ang pinto at pumasok ako at isinara ito sa likod ko. "Why did you lock it?" itinanong ko. "Daddy wanted to come in." Humagiknik siya at napabuntong hininga ako. "But baby, you should never lock the door when there is not an adult with you. You could have been a trap if the lock was broken," sabi ko at sumimangot siya. "Sorry mommy," sabi niya at hinalikan ko siya sa noo. "It's okay, just don't do it again okay?" tanong ko at tumango naman siya. "Now let's get in the tub," sabi ko at humagiknik ulit siya. Napatingin ako kay Athena at nasa malapit siya sa tub at hinawakan ng tubig. Tinulungan ko si Aliyah na maghubad at tinawagan si Athena para tulungan din siya. Pinasok ko silang dalawa tapos nag-steep ako pero nanatili ako sa bra at underwear ko. Inilagay ko ang sabon at nagsimulang mabuo ang mga bula. Nagtilian ang mga girls nang makapasok ako sa kanila. Nagsimula na silang maglaro habang pinapaliguan ko sila. After 10 minutes tapos na sila. Lumabas ako ng tub at naglakad para kunin ang tuwalya. Pagkatapos ay pinatuyo ko sila at nilagyan ng tuwalya ang dalawa. Nagpatuyo na rin ako since kailangan ko na ring maligo. "Let me get you to dress up," sabi ko at tumango naman sila. Pero napasigaw sila nang malakas nang pumasok si Hunter sa banyo. Nagtago sila sa likod ng legs ko habang papalapit sa kanila si Hunter. "Now daddy," sigaw ni Athena sabay hawak sa kanya at naglakad palabas. Nanatili sa akin si Aliyah habang naglalakad kami palabas. Kumuha muna ako ng damit niya since busy si Hunter sa pakikipaglaro kay Athena. Nang matapos ay tinawagan ko si Athena para magbihis. "Now that you are done you can join me in the shower," sabi ni Hunter at tumawa ako. "No, kailangan kong maging mabilis para may handa ang lahat." Sinabi ko na alam ko kung ilang minuto ako sa loob kasama siya. "Girls, mommy took a shower with you right?" tanong ni Hunter at tumango naman ang mga girls. "Then it would be fair if she took one with me right?" tanong niya ulit at napataas naman ako ng kilay. Nagtawanan ang mga girls at tumango. Kahit sila kasama ko dito," sabi niya papalapit sa akin. Yumuko siya at hinalikan ang labi ko. "Ew," sigaw ng 2 babae at tumakbo palabas. "Careful," sigaw ko habang palabas na sila. "Now let's get in," sabi ni Hunter at nilibot ko ang paningin ko. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking baywang at hinila ako papasok. Gayunpaman, nang maisara ang pinto, naitulak ako dito habang sinimulan akong halikan ni Hunter. After 30 minutes, lumabas na ako ng banyo para maghanap ng damit. Naramdaman kong may humawak sa baywang ko at may mga halik sa leeg ko. "Not again Hunter," sabi ko at tumawa siya. "Not my fault, you are tempting right now," sabi niya habang nakatapis ako ng tuwalya. "Well, I can't find anything to wear," sabi ko at napabuntong hininga siya. "Let me see," sabi niya at sinuot ang damit ko. "Isuot mo ito." Pumili siya ng isang outfit at ngumiti ako. Ang kanyang pinili ay palaging mahusay. Nang matapos ako ay bumaba na ako para ihanda ang party. Nasa sala ang mga girls at nanunood ng Disney movie, habang si Hunter ay lumabas para kunin ang birthday cake. I took this opportunity to decorate part of the dining room. Nang matapos ako ay bumalik si Hunter dala ang cake at inilagay namin ito sa ibabaw. Narinig naming tumunog ang doorbell at 2 malakas na tili, kaya napangiti ako at si Hunter. "Nandito na sila," sabi ni Hunter at naglakad na kami papunta sa pinto.
Binuksan niya ito at tumakbo ang dalawang bata kasunod sina Skylar at Ryan. Hey! Niyakap ko si Skylar at niyakap niya rin ako pabalik. Nag-bro hug si Hunter at Ryan at pumunta sa sala habang kami naman ni Skylar ay pumunta sa kusina. Si Skylar at Ryan ay nagkaroon ng isang lalaki at isang babae. Ang pangalan ng kanilang son ay Tyler Ethan Walker at ang pangalan ng kanilang daughter ay Hailey Esther Walker. Noong buntis ako kay Athena, si Skylar naman ay buntis kay Hailey. Pareho kaming nagulat na sabay kaming nabuntis. Gayunpaman, si Athena ay mas matanda ng ilang araw kay Hailey. Wow, ginawa mo ito? Tanong ni Skylar na nakatingin sa decor. Well yeah, mahilig siya sa pink at panda, sabi ko at ngumiti siya. Pagkatapos ng 30 minuto, tinawagan namin si Aliyah para i-cut ang kanyang cake. By this time, nandito na ang parents ko at ang parents ni Hunter. Bumili sila ng maraming regalo para sa kanya. Pumunta siya sa gitna at hiniwa ang cake niya. Kinanta namin ang mga birthday songs niya habang kinukunan siya ni Hunter ng ilang pictures. Nagpatuloy ang araw na naglalaro ang mga bata at nagpapahinga ang matanda. Naghapunan silang lahat bago sila umalis. Tinulungan pa nila kaming maglinis. Parehong pagod sina Athena at Aliyah. Pinatulog sila ni Hunter habang naliligo ako. Nang matapos ako ay dumiretso na ako sa paghiga sa kama habang si Hunter naman ay naligo. Nakatulog na ako nang maramdaman kong lumubog ang kama at yumakap sa bewang ko. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Sofia at Hunter. Sa buhay maraming pagsubok na darating, pero anuman mangyari huwag tayong susuko. Dahil sabi nga habang buhay may pag-asa, sa bawat sakit at hirap sa dulo nito makakamtan din natin ang ginhawa sa buhay. At lahat ng mga nangyayari sa atin masaya man o hindi lahat may dahilan. Hindi madali ang buhay sa mundo, pero kung magtitiwala ka sa taas at sa sarili mo, lahat na gusto makukuha mo. Ang buhay ay parang libro, may mga kabanata na malungkot, may mga masaya at may mga nakakapanabik. Ngunit kung hindi mo kailanman bubuksan ang pahina, hindi mo malalaman kung ano ang susunod na kabanata na nakalaan para sa iyo. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.